Inakala ni Ina Amor Contreras na katapusan na ng kanyang buhay hanggang sa makilala ang bago niyang abogado, si Attorney Lucas Wang Montenegro. Isa siyang tipikal, mayabang, gwapo ngunit matalino at madiskarteng abogado. Inakusahan si Ina Amor Contreras ng pagpatay sa kanyang kaamain dahil pinagtanggol lamang ni Ina Amor ang sarili matapos siyang tangkaing pagsamantalahan ng kanyang amain na awito sa pagkamatay ng lalaki. Hindi siya naipagtanggol ng kanyang ina dahil mas pinili nitong panigan ang kinakasama kaysa sa sariling anak na si Ina. Magbabago ang takbo ng buhay ng dalaga na makilala niya ang bagong abogado, si Attorney Lucas Wang Montenegro. Nangako si Attorney Lucas Montenegro na tutulong siya sa kaso ni Ina Amor para maabsuelto ito basta makikipagtulungan din siya sa kanya. Nangako rin si Ina Amor na lubos na magiging utang loob niya kay Lucas kung mananalo sila sa kaso laban sa pamilya ng kanyang amain at sa kanyang sariling ina. Umingay ang kaso sa pagitan ng anak at ng amain nang lumabas sa mga peking ebidensya. Dahil sa kawalang hustisya ng batas, ginamit mismo ni Lucas ang koneksyon ng kanyang ama upang mapanalunan ng kaso. Dahil hindi nakapagtapos ng high school si Ina Amor, pumayag siyang maglingkod sa pamilya Montenegro bilang kapalit. Ngunit tumutol si Attorney Lucas Montenegro sa kagustuhan ng dalaga. Sa halip na maglingkod sa kanilang pamilya, kinuhang personal assistant ni Attorney Lucas si Ina at ang kanilang kasunduan, magtatrabaho siya bilang assistant ng abogado sa loob ng 5 taon. At susundin ang lahat ng utos nito, pati na ang kanyang mga personal na pangailangan. The Billionaire's Contract Girl. Tiyo Ador, maawa po kayo. Hikbe ng nagmamakaawang si Amor. Hahawakan lang naman ang balat mo eh. Wala naman ako ibang gagawin sa'yo, Amor. Sunod-sunod na umiling si Amor. Umiiyak pa rin dahil sa takot. Hindi sukat akalain ni Amor na tataratuhin siya ng kanyang madrasto ng ganito. Ang buong akala nito ituturing siyang parang tunay na anak dahil sa ito ang bagong kinakasama ng kanyang ina, si Elena. 3 taon na rin silang nagsasama at ngayon lang nagbigay motibo ang tiyuhin sa kanya nang madalas wala ang kanyang nanay sa bahay. Amor, halika dito. Huwag mong galitin si tatay. Mag-uusap lang tayo, anak. Ayoko po. Umangat ang mukha ng dalaga na makahanap ng paglulusutan para takasan ng tiyuhin to. Subalit bagaman datapwat, nabigo siya nang bigla nilang hablutin ni Tiyo Ador ang kanyang paa. Napasubsob ang dalaga sa papag. Akma na sanang babangon nang bigla siyang tambagin ni Theodore sa ibabaw ng katawan nito. Wag po, sabi ng mag-uusap lang tayo eh. Dahil sa pagpupumiglas ni Amor, napunit ang manipis itong bestidang suot, dahilan para lumitaw ang maputi at malusog nitong dibdib. Nanlaki ang mata ng kanyang tiyuhin nang makita ito, parang takam na takam sa nakita at gustong sunggaban ito. Buong lakas na tinulak ni Amor ang tiyuhin dahil lumandusa ito sa papag. Mabilis nakabangon ng dalaga, patakbong dumulog sa malit nilang kusina, saka kumuha ng kutsilyo para depensa ng sarili sa tiyuhin nito na nahabol sa kanya. Huwag kang lalapit. Hindi ako magdadalawang isip ibaon to sa'yo. Amor, anak, pag-usapan natin ng maayos to. Diyan ka lang. Tinuring kitang totoong ama, tapos ito lang palang gagawin mo sa akin? Hayop ka. Ang baboy mo. Ina Amor, tatay mo ako. Demonyo ka. Wala akong amang manyak at demonyo. Nanginginig ang mga kamay. Alam ni Amor ang ginagawa nito. Ngunit kung hindi niya naman gagawin ay talagang mapapahamak siya sa kanyang tiyuhin na may masamang balak. Amor, isa. Humakbang papalapit ang tiyuhin nito sa kanya. Ibaba mo yung kutsilyo at mag-uusap tayo. Singhal ng tiyuhin sa kanya. Nakatutok ang matalim na kutsilyo sa harapan ng kanyang tiyuhin. Humihikbi, natatakot. Dahil doon mabilis nakalapit ang tiyuhin ni Amor sa kanya at binalibag ang kamay dahilan para mabitawan ang patalim na hawak. Humandusay si Amor sa papag nang pagbuhatan siya ng tiyuhin Ador nito ng kamay. Dahil sa lakas ng pagkakasampal, dumugo ang gilid ng labi ng dalaga dahilan para manghina ito. Humakbang ulit papalapit ang tiyuhin at walang sabing pinunit ang natitirang saplot sa kanyang katawan. Nagsisigaw sa takot si Amor. Dinedepensa ng sarili na hindi mahawakan ng kanyang tiyuhin. Bagamat hindi talaga nagpapatalo ang tiyuhin nito sa kanya. Pumaibabaw si Tiyo Ador sa katawan ni Amor at walang sabing gumawa ng hindi maganda. Pinaulan na ng halik sa leeg na may kasamang pananakal. Halos mawala ng hangin si Amor sa ginagawa ng kanyang tiyuhin.
Humahagulhol sa iyak ang dalaga at nanginginig sa sobrang takot. Ngunit hindi nagpatinag ang dalaga. Napansin nito na isang dangkal lang ang layo ng patalim sa kamay niya. Sinikap ng dalagang abutin yon at sa huling pagkakataong yon, walang ibang maisip si Amor kundi iligtas ang sarili sa kapahamakan nito sa kanyang tiyuhing Ador. Buong lakas na ibinao ni Amor ang patalim sa tagiliran ng kanyang tiyo Ador, dahilan upang humandusay na ito sa papag. Nakabaon pa rin ang patalim sa tagiliran nito, subalit walang balak hugutin to ng dalaga. Napatitig si Amor sa kanyang tiyuhin na duguan, humihingi ng tulong sa kanya. Hagulhol, takot at panginginig ang nararamdaman nito sa mga oras na yon. Maya-maya napatingin si Amor sa kanyang mga kamay na naliligo sa pulang likido. Amor? Agaw buhay na tawag ng tiyuhin ni Ador sa kanya. Walang may maisaboses ang dalaga, kundi ang malakas sa sigaw at hagulhol dahil sa sobrang takot. Ang sumunod na nangyari, dumating ang nanay nito galing sa trabaho nang naabutan ng dalawang nakandusay sa papag. Ang isa, ang kinakasama nitong si Ador, ay wala ng buhay at ang anak nitong si Amor natulala. Nanginginig sa sobrang takot sa nagawang pagkakamali. Ngunit para sa kanya isa lang yung depensa sa kanyang sarili dahil sa pagtatangkang pambababoy ng tiyuhin sa kanya. Trial Court, Manila, Philippines. Call the case. Panimula ng korte. For hearing, criminal case number 01234, People of the Philippines versus Ina Amor Contreras. Malakas sa pagkakawika ng interpreter sa korte. Appearances, wika ulit ng korte. For the government, sagot ni Prosecutor Rex Chang. For the defense, sagot din Attorney Galvez, ang lawyer ni Amor. Ready? Wika ng korte. Ready, Your Honor? Kalmadong sagot ni Prosecutor Rex Chang, saka tumingin sa nasasakdal na si Amor. Call your witness to the witness stand. Kaagarang wika ng korte kay Prosecutor Chang. Nagsimula ang unang hearing ng kaso ni Amor laban sa kanyang tiyo Ador, kinakasama ng kanyang ina. Meanwhile, Montenegro residence. Lunes ng umaga na magsama-sama ang buong pamilya sa hapagkainan. Madalas itong nangyayari sa kanila kahit abala ang bawat isa sa kanilang trabaho. Dad, have you heard about the incident that happened in Santa Ana? Bungad kaagad ni Lucas sa kanyang ama tungkol sa isang balitang naging usap-usapan ng buong madla. Diringid sa kalaman ni Lucas na ang kanyang ama na si Alfredo Montenegro ay isa ng hukom sa korte. Umangat ang mukha ng ama at saka bumuntong hininga. Where have you been for a long time, Look? Palayo na pangalan ni Lucas ang madalas tinatawag sa kanya kapag ang usapan hindi kabilang sa trabaho. May plano ka bang magtrabaho sa akin? Umikot ang bilog ng mga mata ni Lucas nang tanungin ulit siya ng ama nito tungkol sa trabaho na matagal nang inaalok sa kanya ng kanyang butihing ama. Maalam, ngunit mas pinili ni Lucas ang bumiyahe sa iba't ibang bansa dahil may gusto pa tong alamin tungkol sa trabaho na iniaalok ng ama nito sa kanya. Nagkibit balikat si Lucas at gumiti sa ama na makitang naging seryoso na ang postura ng kanyang ama. I don't want to work with you. Instead, send me to Ninong Amir Tanaka. I hear he's not with anyone in his law firm except that woman, Attorney Alia Vergara. I guess that's right. I'll be there first. You're kidding me, right? Lumapad ang ngiti ni Lucas sa sinabi ng ama at sunod-sunod itong umilim. I am not. I'm already 26, Dad. Hayaan mo na lang muna akong makapagdesisyon ng sarili ko. Simula nang sinilang ako ni Mama Celeste, kayo nang nagturo sa akin lahat. I owe you big time, Judge Alfredo Montenegro. Natahimik ang ama at hindi na nagsalita. Maya-maya dumating ang ina nitong si Celeste na nakangiti. Bayaan mo na yung panganay mo. May sariling pag-iisip na yan at desisyon sa sarili. Babalik din yan sa'yo kapag napagod na. Trust me. Thanks, Mom. You're the best. Nagpatuloy ang almusal ng tatlo, ngunit di rin nawala sa pagkainan ng usapang trabaho. I will call your Ninong Amir. Siya raw ang hahawak ng kaso doon sa Santa Ana kapag napakiusapan itong lawyer ng Salarin. Really? That's great. Umiling ang ama. I asked him na ikaw ang hahawak ng kasong yon. That is your first assignment. But, Dad, no buts, Attorney Lucas Montenegro. Fine. First hearing mamaya, baka gusto mong pumunta. Napaisip kagad si Lucas na kung pupunta siya, makikilala nito ang unang kliyente niya. Biglang nagkaroon ng kislap sa kanyang mga mata. Okay, I'll go ahead.
Nakatinging lumabas ng mansyon si Lucas. Napabugta siya ng hangin sa kawalan bago to pumasok sa kanyang sasakyan. Kalaunan nakatanggap to ng tawag mula sa kanyang ninong Amir. "I'll be there, ninong. Dadaan muna ako ng kondo ko, then diretso na ako sa korte. Thank you." Trial Court, Manila. Nagsisimula ng unang hearing nang dumating si Lucas. Naupo to sa likuran at nakinig ng pagpupulong sa loob. Ngunit tila may hinahanap ang mga mata nito sa loob at iyon ay ang salarin. Tumanga siya at tumingin sa kanang bahagi ng korte kung saan naroon si Amor, nakaupo at nakatungo. Hindi makitaan ang takot sa mukha nang umangat ang mukha nito. Tumabingi ang ulo ni Lucas nang biglang bumaling ng tingin si Amor sa kanya. Inalis ni Lucas ang salamin sa mata at naitaas ang kilay ang dalaga. "Good to see you," ani ang pabulong. "Miss Contreras, may sasabihin ka pa ba?" Wika ng korte. Yon ay ang ama ni Lucas na si Alfredo Montenegro. Umiling si Amor. "Kapag ba sinabi kong depensa, ang sarili ko lang yung ginawa yon, maniniwala kayo? Kapag ba sinabi ko na hindi ko sinasadya yun, dahil sa takot kong mapagsamantalan ako ng kinakasama ng aking ina, maniniwala ba kayo? Hindi. Hindi ba, Your Honor? Sino ba naman ako para kampihan ng kung sino? Ultimo sariling ina, kinamumuhian ako dahil sa ginawa ko. Kayo, sila pa kaya?" Kumunot ang noo ni Lucas nang marinig ang mga sinabi ni Amor sa korte. Napatingin siya sa reaksyon ng kanyang ama na hukom na tahimik lamang. Maya-maya bumaling ang tingin nito sa isang babae na nasa 50 anyos ang edad na humahagulhol. Hindi dahil naaawa sa anak, kundi dahil sa pagkawala ng kinakasama nitong si Tio Ador. Natapos ang unang pagpupulong, hindi pa rin umaalis sa kinaupuan si Lucas habang nakalalay sa dalaga. "Excuse me, can I talk to you, Attorney Legarda?" "Yes." "Oh, Attorney Legarda, can I talk to you first?" "Let's talk about later, or please come with me if you have any questions. I need to talk also to my client." Sunod-sunod na tumango si Lucas bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Attorney Legarda. Sumama nga ito hanggang nabigyan ng privacy ang dalawa. Sa loob ng investigation room, naroon si Amor at naghihintay sa kanyang abogado. Nakatungo ito at tahimik. Inabot ng 10 minuto bago pumasok ang dalawang abogado, which is sina Attorney Legarda at Attorney Montenegro. "Kamusta, Amor? Pasensya na kung nagtagal ang pagbabalik ko. By the way, ito nga pala ang bago mong abogado, which is sina Attorney Legarda at Attorney Montenegro." Umangat ang mukha ng dalaga nang ipakilala sa kanya ang bago nitong abogado. Matagal silang nagkatitigan, ngunit maya-maya bumawi din si Amor at tumungo ulit. "Attorney Legarda, pasensya na po kung inabala ko po kayo." Mahinang wika ng dalaga. "Alam ko naman po na wala akong laban dahil totoo na pinatay ko ang kinakasama ng nanay ko." Nagsimula ng mangarag ang mga boses niya. Lumapit si Attorney Legarda at saka tinabig ng mahina ang balikat ni Amor. "Self-defense ang ginawa mo, Amor. Hindi ka mapapatawan ng kaparasahan," wika ni Attorney Legarda sa kanya. Si Attorney Montenegro ang magpapatuloy na dumepensa sa iyong kaso. "Nagkaroon lang kasi talaga ng emergency sa pamilya ko, kaya kailangan ko munang lumipad ng Amerika. From now on, siya na ang bago mong abogado." Nagkatinginan sina Attorney Legarda at Attorney Montenegro. "Hindi yun na kailangan, pakiusapan pa ako. Kusa akong ibibigay ito sa inyo. Nakausap na ako ni Attorney Tanaka na ikaw raw ang kakausapin ko tungkol dito. I trust you big time, Attorney Montenegro. Please, wag mo siyang pababayaan." Bumaling ang tingin Lucas kay Amor. Maya-maya lumapit to sa dalaga at saka nag-squat sa harapan nito. "Your name?" Kalmadong wikan Lucas kay Amor. "Ina Amor Contreras." Mahinang sagot naman ng dalaga sa kanya. "Ina Amor Contreras." Inulit ni Lucas ang pangalan ng dalaga. "I am Attorney Lucas Wang Montenegro. I am your new lawyer from now on. Trust me, I will win your case." Tila may kung anong kiliti sa tenga ni Amor nang marinig niya ang malamig, ngunit kalmadong boses na yon galing kay Lucas. Umangat ang mukha ng dalaga, tinitigan ng diretso sa mga mata si Lucas. May kung anong kakaibang dulot sa kanyang puso ang mga titig na yon. Correctional Institution for Women, CIW.
Isang linggo nang nakakalipas mula nang matapos ang unang hearing sa kaso ni Amor. 3 araw na rin gumugulo sa diwa niya ang baho nitong abogado na si Attorney Lucas Montenegro. Tahimik siya naglalakad ng hallway, pabalik sa kanyang selda nang harangin siya nito ng 5 babae. Isang grupo ng mga kababaihan sa loob ng seldang tumagal na roon. Hoy, huwag kang parang-harang sa daan namin. Kabago-bago mo pa lang dito, akala mo kung sino ka na. Tabi, puwisit to. Hindi leader, ngunit isa sa mga sunod-sunuran sa kanilang grupo ng kababaihan. Tumungo si Amor. Pamanhin. Tumabi si Amor pero imbes na lalagpas ay nakatikim pa ito ng pananakit sa 5. Suntok sa sikmura, sa bunot, sampal sa magkabilang pisngi, dahilan para mapaluha si Amor. Sinikap niyang maglakad hanggang sa makarating ito sa kanyang selda. May isang warden na nakapansin sa kanya roon at kagad siyang nilapitan. Contreras, ayos ka lang ba? Sino may gawa nito sa'yo? Pero imbes sagutin, minabuti na lang niya na tumahimik. Nadulas lang, wala ito ma'am. Awang-awa ang warden sa kanya. Alam nito kung sinong may kagagawan. Gusto niya lang kumpirmahin kung tama bang hinala nito. Ngunit nauunawaan niya kung bakit ayaw magsalita ni Amor. Napabuga na lamang ito ng hangin sa kawalan. At naglakad-lakad na si area nito. Napayakap si Amor sa kanyang sarili habang tahimik na humihikbi. Maya-maya tinawag siya ulit ng warden na may bisita ito. Nakakapagtaka, wika nito sa kanyang sarili. Simula nang maipasok siya rito sa CIW, walang kamag-anak na dumadalaw sa kanya, maliban na lamang sa dati nitong abogado na dadalawin lang siya bago ang hearing. Naalala mo pa ba ako? Ako ang bago mong abogado, Attorney Lucas Montenegro. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa naman hearing bukas, bakit ka nandito? Nagtaka si Lucas sa sinabi ni Amor, ngunit di na lang siya nito pinansin. Walang ekspresyon, kalmado at seryoso ang tinig ng abogado sa harapan ng dalaga. Ilang taon ka na? Ano nangyari sa mukha mo? Sinasaktan ka ba nila dito? 20 anyos po, nadulas lang. Hindi na kumbinse ni Amor si Lucas sa mababaw na alibay nito sa kanya. Alam ni Lucas na kapag baguhan ka sa loob ng selda, ikaw ang magiging pulutan nila. Tradisyon sa loob ng selda, ikaw ang pag-iinitan ng mga ito. Tumikim si Lucas. Pinaupo niya si Amor habang siya ay nakatayo lamang sa harapan nito. Tutulungan kita, basta tulungan mo rin ako. Magtulungan tayo, okay lang ba? Ikaw lang din naman makakasagot sa mga katanungan na itatapon ng kalaban sa'yo. Willing ka bang makipag-koopera sa akin? Katulad din ba ng dati kong abogado, pinagdududahan niyo rin ako? I work smart. Hindi ka agad nakuha ni Amor ang sinabi ni Lucas sa kanya. Umangat ang mukha ng dalaga nang hawakan ni Lucas ang magkabilang kamay nito. Tinitigan siya diretso sa mata. Sabihin mo ang lahat, buong detalye at kung ano ang ginawa ng stepfather mo sa'yo. Wala akong pakialam sa opinyon ng ibang tao, basta sa ilang ako makikinig at maniniwala. Kung gusto mo makalabas kagad sa lugar na ito, tulungan mo ang iyong sarili at ako na ang bahala sa iba. Hindi katulad sa dating abogado nito. Magaan ang pakiramdam ni Amor sa bagong abogado nitong si Lucas. Bawat salita ni Lucas ay nagbibigay ng pag-asa kay Amor. May kung anong saya at tuwa sa kanyang puso dahil sa mga positibong salita ni Lucas sa kanya. Pangako mo sa akin na makakalaya ako. Ayoko na sa lugar na to. Hindi na babalik ako sa lansangan. Huwag lamang akong tumagal dito. Sir, tulungan mo ko na maipanalo ko ang kasong ito. Wala kang bahay? Ang nanay mo, mga kapatid. Sunod-sunod na umiling si Amor. Totoo yung sinabi ng stepfather ko na ampon lang ako ng nanay ko. Kaya kahit mabulok ako sa bilangguan, wala siyang pakialam sa akin. Wala din akong mga kapatid. Hindi ko rin kilala ang tunay kong mga magulang. Sa mga narinig ni Lucas na testimonya galing kay Amor ay nanahimik ito. Napakayom na lamang ang mga kamao at tumigting ang panga sa gigil. Maganda si Amor, hindi maputi kundi hindi rin morena. Mahaba ang buhok ng dalaga at maamong mukha. Sa edad na 20 anyos, hindi maganda ang dinanas ito sa buhay. Awa ang nararamdaman ni Lucas ngayon sa kanya. Kaya lahat gagawin nito mailigtas niya lang si Amor. Is that so? Mahinang wika ni Lucas. Naupo si Lucas, lalong seryosong usapan kay Amor.
Ramdam ni Lucas ang takot, kaba at pagdududa ni Amor sa kanya base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Huminga ng malalim si Lucas at saka tumikim. Handa nang magsalita nang inunahan siya ni Amor. Kapag naipanalo mo na ang kaso, pangako, buong buhay ko tatalawin kong utang na lubin sa'yo. Wala akong perang ipambabayad sa serbisyo mo, pero kaya kong magtrabaho kahit anong oras basta. Pangako mo lang sa akin, sir. Attorney Montenegro, na ipapanalo mong laban ko? Di na napigilan ni Amor ang humikbi sa harapan ni Lucas. Inabutan niya to ng pinto at pinatahan ng dalaga. That's enough, Contreras. Pasensya na, sir. Napatitig na lang si Lucas sa dalaga. Court Trial, Manila. Inaamin mo ang iyong kasalanan, tama ba? Gamit ang patalim na ito, ang dahilan kung bakit binawian ng buhay ang iyong ama-amahan. Ngayon ang tanong ko, anong pumasok sa kukote mo? Bakit mo siya sinaksak nung araw na yon? Gusto lang naman ng ama-amahan mong kausapin ka dahil may nagawa kang mali sa kanya. Malakas na pagkakasabi ni Prosecutor Cheng sa akusadong si Amor sa korte. Objection, Your Honor. Bulalas ni Attorney Montenegro nang marinig ang maling akusasyon sa salarin. Hindi pa ako tapos magsalita. Tinatanong ko pang may sala? You got the wrong question, Prosecutor Cheng. I am asking the defendant, Attorney Montenegro. Bumaling si Prosecutor Cheng sa hukom. I have the right to ask anything about what happened that day, Your Honor. And by the way, I have some evidence here na ginusto raw ng salarin ang nangyari nung araw na yon. Hindi po totoo yan. Biglang tumahimik ang magkabilang panig na nagsasagutan. Totoo na doon pa man, hindi na maganda ang relasyon ko sa aking ama-amahan dahil hindi rin maganda ang pakikitungo nito sa akin. Ilang beses niya akong pinagbabantaan na kapag magsumbong ako sa mga pulis, papatayin niyang aking ina. Ngunit hindi ko inakalang ang taang pinoprotektahan ko. Siya rin palang magdidiin sa akin sa gantong sitwasyon. Self-defense ang ginawa ko. Hindi ko sadyang mapatay si Tito Ador. Kung kaya ba ang nasa kalagayan ko, anong gagawin niyo? Mali ba akong iligtas ang aking sarili sa taong gusto akong pagsamantalahan? At tama siya, dahil sa inyong nakitang pananaksa ko sa kanya. 20 anyos lang ako, hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi ako bobo. Nakita ni Lucas kung gaano katapang na hinarap ni Amor ang mainit na mga katanungan sa kanya. Humikbi ang dalaga sa sobrang takot at kaba habang nagsasalita ito. Napansin yon Lucas kaya mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ng dalaga, pinapakalma. Nagkaroon ng break matapos ang mainit na sagutan. Nagkasalubong si Lucas at Rex sa hallway. Napahinto sa paglalakad si Lucas nang tanungin siya nito ni Rex. Makukulong ba ang mali kung ang katwiran nito ay tama? Magkakaroon ba ng hustisyang namatay kung ang maling ginawa nito ay hindi tama? Napangiti si Rex sa sinabi ni Lucas sa kanya. Work hard? I work wise and smart. I will not allow my client to lose the case. I will help her as much as I can. You say so? Well, good luck, Attorney Montenegro. Bumalik ang dalawa sa loob ng korte makalipas ang ilang minutong pahinga. Huminto saglit si Lucas sa paglalakad nang matagal niyang tinitigan si Amor sa kanyang kinaupuan. Iniisip niya na lang na kailangan ako ng babaeng ito. Wika niya sa kanyang isipan. Trial Court, Manila. The jury have unanimously decided to accept the defendant's case as self-defense. Case closed. Napatungo sa sariling upuan si Amor nang inanunsyo na nakatataas na hukom ang pagmalambisa ng kanyang kaso sa kanyang tiyuing Ador. Self-defense is governed by Article 11 of the Revised Penal Code of the Philippines, Republic Act No. 3815. Congratulations! Wika ni Lucas kay Amor na nakatungo pa rin sa sariling upuan. Malaya ka na, Contreras. Mahinahon ang pagkakasabi ni Lucas sa kanya. Ang malapad na palad ng kamay nasa likod ng dalaga, pinapakalma niya ito. Umangat ang mukha ni Amor. Nagpunas ito ng luha at gumiti sa kanyang abogado. Hindi alintana ni Amor na napayakap na pala siya rito. Ganun na lang ang pagkakagulat ni Lucas nang gawin iyon ni Amor. Napalitan ng ngiti sa labi ang ekspresyon sa mukha ni Lucas. Well done, well done. Tinabig ulit nito ang likod ng dalaga. Maraming salamat, Attorney Montenegro. Kung di dahil sa tulong ninyo, hindi ako magkakaroon ng kalayaan. Maraming salamat. No, thank you. Tinulungan mo rin ako, kaya maraming salamat sa iyo, Miss Contreras. Kumala sa pagkakayakap si Amor. Formal tong nakipagkamay sa kanyang abogado at matamis ng umiti kahit pa ang mga mata nito'y muktong-mukto na dahil walang araw na hindi umiiyak ito. Lumapit din si Prosecutor Rex para batiin ng dalawa.
Totoo na magkalaban sila sa loob ng korte dahil trabaho nilang depensahan ng bawat kliyente nila. Ngunit sa likod nito maganda ang relasyon ng dalawang magkaibigan. Umapila ang pamilya ng tiyuhin ni Amor, maging ang sariling ina nito hindi matanggap ang hatol ng hukom sa kanya. Gigil, galit at pagkadismayang nakikita sa mukha ng ina. Ngunit hindi maitatanggi na may mali din sa kanya. Let's go? Anyaya ni Lucas kay Amor na lumabas na ng korte dahil marami nag-aabang sa kanila sa labas. Makikiusyoso ang iilang media sa kanya tungkol sa kaso. Attorney, saglit lang. Napatingin si Lucas sa kinaroroonan ng ina ni Amor. Akba nang lalapit si Amor sa ina nito nang hawakan ni Lucas ang pulsuhan ng dalaga. Ayos lang ako. Pilit nang ngumiti si Amor kahit alam niya na masasaktan siya sa mga sasabihin ng kanyang ina. Lumapit si Amor sa kanyang ina na nakatayo habang masama ang mga titig sa kanya. Kulang na lang, dudukutin ang mga mata nito sa sobrang galit. Nakayumos ang kamay dahil sa kaba at takot, subalit naglakas daw pa rin tong lapitan at kausapin ng ina. Nay, pinuputol ko na ang ugnayan ko sa'yo. Wag mo na akong tatawagin nanay dahil di naman talaga kita anak. Simula nang dumating ka sa buhay ko, akala ko, giginhawa ko dahil mapapakinabangan kita. Nagkamali pala ako. Mas naging miserable ang buhay ko nang dahil sa'yo. Pinatay mo ang asawa ko at sa palagay mo ba, matutuwa ako na makita kang nasa labas ng rehas? Hindi. Kahit kailan hindi kita mapapatawad hanggang sa huling hininga ko, Ina Amor. Nagsimulang maglanda sa mga luha ni Amor sa mga itinatapong salita ng ina nito sa kanya. Mas gugustuhin pa ni Amor na saktan siya ng pisikal dahil madali lang itong mawala kumpara sa mga masasakit na salita na ibinibitawan ng kanyang inay Elena sa kanya. Habang buhay niya yung mararamdaman. Kahit isang beses, minahal mo ba ako bilang isang anak mo? Dahil kung ako ang tatanungin, sobrang mahal kita, Nay. Masaya akong kahit papano nakita ko na pinalaki mo ko ng maayos. Pinasalamatan ko yun sa Diyos. Hindi ko pinagsisihan na naging nanay kita. Maraming salamat po sa pag-aaruga mo sa akin. Patawad din sa pagkawala ni Tio Ador. Sa hindi inaasahan, isang malakas sa sampal ang natanggap ni Amor sa kanyang nanay Elena. Halos mabingi ang dalaga sa ginawa nito sa kanya. Napaluha na lang si Amor dahil hindi na to nakapagsalita. Parang punyal na sumaksak sa puso nito ang bawat salitang binitawan ng nanay niya sa kanya. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Akma sana ulit na sasampalin ng pamagitna na si Lucas sa mag-ina. Hinuli ni Lucas ang pulsuhan ng ina ni Amor at saka ay winaksi. Assault, including physical acts such as punching, is considered a criminal offense under the revised penal code. Mag-ingat ka sa mga kinikilos mo, baka sampahan kita ng kaso ngayon din. Kalmadong pagkakasabi ni Lucas sa nanay ni Amor. Napaatras siya, ngunit hindi maalis ang sama ng tingin nito sa kanyang anak. Hindi kita mapapatawad, Amor? Patawad po, inay. Alam ni Amor, kilala niya ang nanay nito. Let's go, Amor. Nanalo siya sa kaso, ngunit malungkot dahil wala na tong pamilyang uuwian. Wala na rin kamag-anak na kukup-kup sa kanya dahil sa nangyari. Higit sa lahat, galit ang mga to sa kanya. Para makaiwas sa media at pambabatikos kay Amor, napagandaan na rin ni Lucas kung sila dadaan at kung paano sila makaalis sa lugar na puno ng mapanghusga. Sir Lucas, this way po. Isang lalaking nakaitim na uniforme ang sumalubong sa kanila habang naglalakad ng mga ito sa hallway ng Suprema. Kagad namang hinubad ni Lucas ang coat nito at inabot sa lalaking nakaitim na uniforme, butler ni Lucas. Hindi alam ni Amor ang nangyayari, basta na lang siyang sumusunod kay Lucas dahil hawak-hawak nito ang kamay. Saan tayo pupunta? Mahinang tanong ni Amor. Saglit siyang binalingan ni Lucas. Gusto mo bang pagpiestahan sa labas ng Suprema? Umiling si Amor. Good, just follow me then. Napakagatlabi na lang ang dalaga dahil bigla na lang umiba ang aura ni Lucas. Malayong malayo sa aura nito kanina sa loob ng korte. Teka lang. Napahinto sa paglalakad si Lucas at ang butler nito na magsalita si Amor. Wala na akong uuwian? Mahinang wika niya sa bayoko ng kanyang ulo. Nakabuga ng hangin sa kawalan si Lucas bago nagsalita. I will take you home. Sa gulat, biglang umangat ang ulo ng dalaga. Ho? Dahil sa reaksyon ni Amor, mahinang natawa ang butler ni Lucas. May pinangako ka sa akin, hindi ba?
Napaawang ang bibig ni Amor sa sinabi ni Lucas. Ha? Inosenteng tanong ulit ni Amor. Do you forget that you have a promise to me? My service is not free, Miss Contreras. You choose. I will leave you on the street or you will come with me. Napanguso si Amor sa sinabi ni Lucas. Hindi mo naman sinabi ngayon na pala yun. Napatungo siya. Ang daya? Pabulong na sabi pa nito. Before I forgot, we need a signed contract. Contract? Ano na naman yan? Miss Amor, kontrata na pipirmahan ninyong dalawa ni Sir Lucas. Patunay na empleyado ka na niya po. Ang bilis. Sa isip-isip ni Amor, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na makapagpahinga man lang pagkatapos ng buong araw na nakasalang sa korte. Napaisip tuloy siya na siguro, ganun talaga kapag wala kang ilalaban sa mga taong may pera. Walang imik na sumunod si Amor sa mga sinabi ni Lucas hanggang sa makarating sila sa pinakalikod na gusali ng Suprema. Nalula si Amor sa haba ng sasakyan na naghihintay sa kanila. Napaangat ang mukha nito kay Lucas na ngayon ay nakatungo ng nakatingin sa kanya. Ano? Hindi natuloy ang sasabihin ni Amor nang sumenya si Lucas sa kanyang butler. Kayo nang bahala muna sa kanya. Make her comfortable, wika ni Lucas. Akma na sana tong papasok sa kanyang sariling sasakyan nang bigla na lang hinuli ni Amor ang pulsuhan niya. Maraming salamat, sir. Nahihiyang wika ni Amor sa kanya, saka inalis ang kamay sa pagkakahawak sa pulsuhan Lucas. Napatikim ang binata. From now on, you're mine. I am not done with you yet. We have a lot more to talk about. See you later. Yon ang huling usapan ng dalawa bago sila naghiwalay ng daan. Maya-maya, napangiti si Amor na makapasok na ito sa loob ng sasakyan na kung tawagin ay limousine. Miss Ina Amor Contreras, tawag ng butler sa kanya. Po, sir? Kuya Mario na lang itatawag mo sa akin. Hindi naman kalayuan ng mga edad natin, Miss Amor. Opo, Kuya Mario. Ano po yun? Alam mo ba kung saan ka pupunta ngayon? Umiling si Amor. Totoo, hindi niya alam o wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ni Kuya Mario dahil hindi naman siya nagtanong o wala siyang karapatan na magtanong. Sa mansyon ng mga Montenegro. Mansyon ng mga Montenegro? Napatanong si Amor sa kanyang sarili. Gaano nga ba kayaman ang pamilya ni Sir Lucas na kung tawagin ang bahay nila ay mansyon? Napangiti na lamang si Amor at hindi na nagsalita dahil hindi niya alam kung saan ba siya magsisimulang magtanong tungkol sa lalaking tumulong sa kanya na makalaya o makaalis sa impyernong lugar ng mga preso. Sa Montenegro Mansion, kabado, ngunit meron siyang nararamdaman sa kanyang puso dahil sa unang pagkakataon. Sa buong talang-buhay ni Amor, ngayon lamang siya nagkaroon ng sinasabing tahanan. Dito tayo, Miss Amor. Wikan ng butler na si Mario nang pinagbuksan siya nito ng pintuan. Ito ang magiging tahanan mo simula ngayon. Ginala ni Amor ang mga mata sa kabuuan ng lugar. Mansyon ko ituturing ang tahanan ng residente ng mga Montenegro. Nakakalula ang bahay. Sinong mga nakatira dyan, Kuya Mario? Mga Montenegro, mansyon ang tawag dyan. Halika na't igigiya kita sa loob para makilala mong pamilya ni Sir Luke. Bumalik ang tingin ni Amor kay Marco na mabanggit ito ang ibang pangalan. Napangiti si Mario. Si Sir Lucas kako. Tara na. Sumunod si Amor. Hindi niya alam o wala siyang ideya na ang magiging tahanan nito ay hindi lang basta bahay kung hindi mansyon. At napatanong din siya sa kanyang sarili, bakit kailangan dito talaga siya dinala kung pwede namang dumiretso sa quarter ng mga kasambahay dahil alam niyang nagtatrabaho siya dito. Pagpasok sa loob, mas nalula na si Amor sa sobrang ingrande ng sala nila. Bigla tuloy siyang nahiya nang maalala ang tahanan, tinitirhan nito sa Santa Ana. Makipot, mabaho ang paligid, tikit-tikit ang mga pamamahay. Napatungo siya na makita ang sahig na gawa sa mamahaling marmol. Pwedeng gawing salamin na dahil sa sobrang kintab nito. Amor, ayos ka lang ba? Pukaw ni Mario sa kanya. Opo. Pasensya na po, Kuya Mario. Ngayon lang kasi ako nakapasok sa gantong mansyon eh. Ang linis, mabango at sobrang laki. Ang gaganda ng mga gamit at mamahalin pa. Sobrang yaman talaga nila. Kaya nga ang swerte ko na si Sir Luke. Sir Lucas na naging amo ko? Bahay niya ba to? Umiling si Mario. Bahay nila ng pamilya Montenegro.
May sariling bahay din si Sir Lucas. Halika rito. Dadalhin kita sa annex. Tumango si Amor. Sige po. Sunod-sunuran si Amor kay Mario. Habang papalapit sa annex, may biglang nagsalita sa kanilang likuran galing sa pangalawang palapag ng mansyon. Mario? Boses ng babae. Nang lingunin na ito, napaawang ang bibig ni Amor na makita ang babaeng maladyosa ang ganda. Ma'am Celeste, pasensya na po, hindi ko po kayo napansin. Ano kasi, si Amor po pala, siya yung kliyente ni Sir Luke. Maganda ang mga ngiti nito habang pababa ng hagdan. Lumapit si Celeste sa kanila at tinansya ng tingin si Amor. Nasaan si Lucas? Bakit kayong dalawa lamang nandito? Hindi umalis sa mga tingin ni Celeste kay Amor. Tawagan mo nang makausap ko siya. Wika pa nito. I'm here. What are you doing here? Sabay-sabay silang napabaling sa bukana ng main door nang marinig ang boses ni Lucas papalapit sa kanila. Magiliw na tiningnan ng ina ang panganay na anak, si Lucas. This is my house? At ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa naghihintay itong si Amor sa'yo. Paklang ngumiti si Amor dahil sa sinabi ni Celeste. Hindi po ma'am. Ayos lang po, sabat ni Amor. I had a discussion with her and it was just for us. Sagot ni Lucas sa kanyang ina, tsaka humalik sa noon nito. Mario, pakiandaan nga na makakain si Amor and you, Miss Contreras, follow me. Bago umalis si Lucas sa lugar na yon, pinigilan muna siya ng kanyang ina. Be good to her, son. She's not familiar here. She's under your responsibility. English na yon para maintindihan mo, Attorney Lucas Montenegro. I will. Let's go, Miss Contreras. Humarap muna si Amor sa ina ni Lucas na si Celeste. Maraming salamat po, ma'am. Matamis ng ngiti ang ginante ni Celeste kay Amor bago tinalikuran ang dalawa. Samantala, habang nasa annex building si Lucas at Amor, tahimik lang ang dalaga habang hinihintay na magsalita si Lucas dahil abala to sa mga papeles na hawak-hawak niya kanina pa. Kumain ka muna bago ko i-discuss sa yung kontratang hawak ko. Kontrata? Para saan? Terms and conditions. Kontrata sa trabaho mo. Ayaw mo ba? Wala naman akong alam na trabaho. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral nung high school at ang tanging alam ko lang sa loob ng bahay. Pwede ba yun? Napatitig si Lucas sa kanya. Iniisip niya na lang, paano na lang kung iwan niya ito sa korte pagkatapos ng huling hearing ng kaso niya. Talagang babalik at babalik si Amor sa kung saan man siya nanggaling. Napabuntong hininga na lamang si Lucas at ipinagpatuloy ang ginagawa. Maya-maya dumating si Mario na may daladalang tray ng pagkain. Biglang natakam si Amor na makita ang mga inihanda ni Mario. Miss Amor, kumain ka muna habang mainit pang pagkain. Sir Lucas, kapidyo po. Nilapag ni Mario ang dalang tray sa hapag, tsaka sumenyas kay Amor na lumapit. Nahihiyaman, kailangan niyang kumain dahil kaninang umaga pa ito hindi kumain dahil sa sobrang takot at kaba sa loob ng korte. Sir Lucas? Tawag ni Mario sa abalang abogado. Magpapaalam muna ako. Tumawag kasi ang biyanan ko mga anak ng asawa ko. Ngayon na ba yun? Yes sir. Iwan ko muna si Miss Amor sa'yo. Okay. Madaling ang kausap si Lucas. Ayaw niya na maraming salita at alam din naman niya na buntis ang asawa ng kanyang butler. Salamat sir. Sige po, aalis na muna ako. Miss Amor, kumain ka lang dyan. Ubusin mo yan. Bago umalis si Mario, binigyan pa siya nito ni Lucas ng kaunting regalo, tseke at nagkakahalaga ng 30,000 piso. Para daw sa asawa nito at sa magiging anak nila. Nang makaalis si Mario, naging tahimik ulit ang paligid. Tahimik na kumakain si Amor habang si Lucas tinatapos sa mga papeles, kontrata. 10 minuto na magsalita si Lucas sa kanya nang maramdamang tapos nang kumain si Amor. Miss Contreras, sir? You promised me something before the final hearing of your case, didn't you? Don't speak first. And you said, even if you work on it with my family, there are many maids here in the mansion. So instead of working for my family, you will work for me. Work for me. You have a salary. You have a place to stay, and if you want to finish your high school education, I will let you. But in one condition, just home and school. Mario will pick you up directly from my house, and you do everything I tell you. Are we clear? Understood all of them? Gusto mo pa bang Tagalogin ko para mas maintindihan mo?
Di man nakapagtapos ng high school, nakakaintindi naman kahit papano ng Ingles si Amor. Kaya bilang sagot ng dalaga, tumango ito at walang maraming tanong. Good. Ito ang kontrata mo, 5 years. After 5 years, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo without my permission. 5 years? Balik tanong ni Amor. Tiningnan lang siya ni Lucas. Nakuha naman kaagad ni Amor kung ano ang ibig sabihin noon. Silence means yes. Basahin mo. Maraming salamat, sir. Pangako gagawin ko lahat na makakaya ko. Kahit wag mo na akong sahuran basta may tuluyan ka at makapag-aral lang ulit ako. Malaking tulong na po yun sa akin. Maraming salamat, Sir Lucas. Hindi alam ni Lucas kung anong isasagot kay Amor. Basta na lang itong tumikhim at umiwas ng tingin sa dalaga. I'm a lawyer. Of course, I know what I'm doing. Maraming salamat pa rin po. Akmang lalapitan ni Amor si Lucas nang umiwas na ito. May kung anong naramdaman kasi si Lucas nang makitang ngumiti na matamis ang dalaga sa kanya. Pinaluwag ang korbata na kanina'y maayos ang pagkakaayos ito sa kanyang leeg. Dito ko titira? Kasama ka? Tila hindi makapaniwalang sabi ni Amor nang makita ang bahay ni Lucas. Sinundan ni Amor si Lucas ng tingin hanggang sa makapasok to sa isang kwarto. Maya-maya, lumabas din ito at ngayon naka-white plain long sleeves na lang. Napatanga si Amor sa kagapuhan ng binata. Suot ang reading glass at seryosong mukha. May problema ba? Kaagad na tanong ni Lucas sa kanya. Dalawa lang talaga tayo, sir? Tanging matatalas na tingin lang ginanting sagot ni Lucas sa kanya, dahilan para mapatungo si Amor, sabay tampal ng bibig nito at tuktok ng kanyang ulo. Ano ba kasing iniisip mo, Amor? Saway ng dalaga sa kanyang sarili. Lumapit si Lucas sa kanya at may inabot ito. Read before you click. Kontrata? Yes, Miss Contreras. Basahin mo muna at baka may gusto ka pang idagdag dyan. Napangisi si Amor. Babasahin ko na lang. May tiwala naman ako sa'yo, sir. Di naman ako mananalo sa kaso ko kung di ako nagtiwala sa'yo. Nagtataka si Lucas sa mga sinabi ni Amor sa kanya. You want me to lose your game? Umiling si Amor na taranta. Hindi naman, sir. Sabi ko po maraming salamat at tinulungan mo ko sa lahat. Pangako po lahat gagawin ko. Makabawi lang po ako sa inyo. Everything? Nag-cross sa mga braso ni Lucas saka humarap kay Amor. Dahil sa malalagit ng mga titig ni Lucas sa kanya, bigla na lamang itong yumakap sa kanyang sarili. Dahilan para tumaas ang kaliwang kilay ni Lucas sa kanya. You are not my type. Kumunot ang noo ni Amor nang prangkahin siyang sinagot ni Lucas. Mas hindi kita type, Sir Lucas. Sa itsura mong yan, sigurado ako, maraming naghahabol sa'yo na magaganda at matatalino. Nonsense. Read your contract, Ina Amor Contreras. Stop pissing me off. I am done reading. Sir, naiintindihan ko pong lahat na nakasulat sa kontrata. Are you sure? Everything? Sunod-sunod na tumango si Amor. Everything. Period. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas nang hablutin ito ang kontrata. Maya-maya, pinabasa niya kay Amor ang nasa pangalawang pahina ng kontrata nito. No boyfriends allowed. Kalmadong pagkakasabi ni Lucas sa harap mismo ni Amor. Ha? Bakit naman? Why? You're just 20, Miss Contreras. Pwede pa naman siguro yon. Ang iba dyan sa 15 pa lang may jowa na. Sana lahat. Teka nga, ano bang pinangako mo sa akin? Sabi ko nga, no boyfriend. Ito naman si Sir Lucas, hindi na mabiro. Ikaw ba, sir, may girlfriend ka na? Imbes sagutin, umiwas to ng tingin at saka ibinalik kay Amor ang kontrata nito. Napahaba ng usapan ng dalawa sa dami ng katanungan ni Amor. Nang matapos na itong pinamahan, inihatid ni Lucas si Amor sa kanyang magiging kwarto. This is your room. Anything you need ay nandyan na. If you need something else, you can ask Mario to provide your needs. Those are my rooms. My master's bed in my office and the other one, do not enter. Anong meron dyan at ayaw mong pabuksan? None of your business. Now, the kitchen is there. Kompleto na. Kung marunong ka rin magluto, much better to cook your own food. Paano ka naman, sir? Don't mind me. Help yourself to survive alone in this house while I am away. And Miss Contreras, stop asking. You have no right to ask about your employee's privacy. Sorry po. Now, I'm leaving. Magpahinga ka kung gusto mo. At kung nagugutom ka naman, magluto ka na makakain mo. Gabi na ako makakauwi.
Make sure na nakasarado ang main door. Nakuha mo ba lahat ng habilin ko? Matagal bago nakasagot si Amor dahil isa-isa niyang kinabisadong lahat ng mga sinabi ni Lucas sa kanya. Napansin yon ng binata kaya napabuntong hininga na lamang ito. I will go ahead. Teka lang sir, what? Hindi ba ako mawawala dito sa bahay mo? Napapikit na lamang ng mata si Lucas sa sinabi ni Amor sa kanya. Miss Contreras, maliit lamang itong bahay. Maliit pa ba to sa lagay na to? Parang kalahati ng mansyon doon sa unang pinuntahan ko Amor, matayog lang ang bahay pero hindi ka mamawala dito. Kung ano lang yung sinabi ko sa'yo, yun lamang ang susundin mo. Okay, main door, kitchen, my room, and this lobby. Lobby? Oo, lobby lang siya. Pero hindi siya basta lobby lang. Parang lobby ng isang 5-star hotel dito sa Maynila. Sa sobrang lawak, masasabi mong pwede ka nang makipagkabulan dito. Bukas, merong housekeeping na darating. Sina Ate Lea at Ate Linda. Dalawa sila, magkapatid na mga yon. Okay, noted. Last na lang talagang tanong. Really? What is it? Anong trabaho ko sa'yo kung may housekeeping ka naman pala? Tagabantay ng bahay. Ha? That's enough. Okay. Stop asking me. May meeting pa ako with my new client. Good luck po, Sir Lucas. Nakangiting sabi ni Amor sa kanya habang tumaas pa ang dalawang braso nito. Napatabingin ang ulo si Lucas, ngunit may kaunting ngiti sa labi. Bumalik saglit ng kwarto si Lucas. Paglabas nito, suot niya na ulit ang coat na hinubad niya kanina. Ang totoo, wala naman talagang meeting si Lucas. Alibay niya lang yon kay Amor dahil medyo naiilang pa ang binata sa dalaga. 20 anyos si Amor, maganda ang hubog ng katawan. Sa suot nitong bestida, humuhulma ang balingkinita nito kaya nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Lucas sa katawan. Ayaw niyang mag-isip na masama o kalaswaan dahil mali yun na pinapantasya ang isang tao. Ng inosenteng babae na katatapos lang manalo sa kaso. Isa pa, abogado sa Lucas, alam ang tama at mali, kaya siya na ang kusang dumistansya sa dalaga. Pero gayon pa man ay napapakalma nito ang sarili kapag may ibang libangan. Hindi siya nadidistract sa mga yon dahil malinis ang konsensya niya. Where is Amor? How is she? Tanong ng amang si Alfredo sa kanyang pagkaapak pa lang sa loob ng mansyon nila. She's fine. Don't worry about her, Judge. By the way, thank you for helping me. May batas tayong sinusunod, pero kung ang batas ay hindi tama, tayong tatama ng batas para sa mga inosenteng sibilyan. Katulad na lang ni Contreras. I hope she'll be fine and please son, do not attempt to seduce her. Really, Dad? What the? Binibiro ka lang ng ama mo, seseryosohin mo din kaagad. Amor is fragile. She's like a glass. Bawal mabasag. Biglang sumingit ang inang si Celeste. Ano yung narinig kong pangalan ng babae? Amor baka mo? Who is she? Mayay nakisalita na rin sa usapan ang nakababatang kapatid ni Lucas, si Tyron. Pinatong kaagad ni Tyron ang braso nito sa balikat ng kanyang nakatatandang kapatid na si Lucas at doon nakiusyoso. Girlfriend mo? Maganda ba? Kagad iwinaksin ni Lucas ang braso ni Tyron saka naupo katabi ang inang si Celeste. Nagtsatsaa ang pamilya. Your coolest client, si Amor. Nakakaawa siya pero nakikita ko sa kanya paano niya nilalabanan lahat ng pinagdaanan nito. I want her to work with me. Mom, stop, okay? Pinabalik ko siya sa pag-aaral at least makapagtapos siya ng senior high. Hindi niya nakadepende sa kanya kung pagpapatuloy niya ito sa kolehiyo. It's her choice. Wag natin siyang pangunahan. Mahabang pinaliwanag ni Lucas sa kanyang pamilya. Maya-maya, tumahimik lahat. May kung anong ngiti na gumuhit sa labi ng kanyang ina habang si Alfredo napatikim na lamang at nagpatuloy sa binabasa nitong libro. Si Tyro naman napasilip sa mukha ni Lucas. Gustong asarin ng kapatid ngunit mas pinili nitong wag na lamang. I want to meet that girl. Tatango-tangong wika ni Tyron. Where is she? Nasa bahay mo ba? Humakbang na paatras si Tyron, handa nang umalis anumang oras. Tyron, what are you trying to do? Angil ni Lucas sa kapatid. I have some errands to do. Nangaasar na sabi ni Tyron sa kapatid. Errands, huh? Yeah, see you later. Patakbo na itong lumabas ng mansyon nila. Di naman inaasahan na susundan siya nito ni Lucas, which is, ngayon lang niya nagawa dahil iba ang kutob ni Lucas sa kapatid nito.
I'll go ahead, Mom. Dad, see you later. Okay, son. Ingat. Napahigop ng tsaa ang inang si Celeste habang nakangiti sa dalawang binatang anak nito, habang si Alfredo napapailing na lang. May pinagmanahan naman talaga, ano? Ang ngiti sa labi na ngayon napalitan ng mahinang tawa. Well, maiksing sagot ni Alfredo, ngunit maraming ibig sabihin at sasabihin. Kapag ang pamilya walang problema, tuloy ang saya. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Amor ngayong hawak na siya ni Attorney Lucas? May mabuo kayang pagtitinginan sa pagitan ng dalawa? Hello? Is anyone there? Diretso ang pasok ni Tyron habang ginagala ang mga mata sa kabuuan ng bahay ng kapatid nitong si Lucas. Nang tuluyan na makapasok, doon naman lumitaw si Amor galing ng kusina. Malapad ng ngiti ang binunga ni Tyron sa dalaga na makita ang postura nito. Maya-maya pumasok din si Lucas na ngayon ay pinagtataka na rin ni Amor bakit nagmamadali itong pumasok at tinarangan si Tyron na makalapit sa kanya. Really, Tyron, what are you doing here? And what are you doing here too? You're supposed to be in our house, right, Attorney Lucas Montenegro? This is my house, and now, get out of here and leave me alone, Engineer Tyron Montenegro. Imbes na sundin ang sinasabi ng kapatid, mas lalo pa itong na-excite nang lumapit si Amor sa kanila. Patulak niyang nilampasan si Lucas at nagpakilala ito kay Amor. Hi, you are Amor? Tumango ang dalaga, saka tumingin kay Lucas na makita ang nakasalubong ng mga kilay. Don't mind him. He's a grumpy, I'm his brother. I'm Engineer Tyron Montenegro, but you can call me Tyron. Napangisi si Amor sa kakulitan ni Tyron. Ina Amor Contreras po, Sir Tyron. Perfect. Nilahad ni Tyron ang kamay nito sa harapan ni Amor para makipagkamusta. Ngunit mabilis na pumagitna si Lucas sa dalawa, dahilan para maputol ang usapan nila. I told you, lock the main door dahil maraming masasamang tao ngayon. Nakalak naman po, Sir Lucas. Di ko naman po kasi alam na... Naputol ang sinasabi ni Amor nang magsalita si Tyron. Hey, it's not her fault. Why are you mad at her? Abogado ka pa naman, ang sama ng pag-uugali mo. Todo tanggol si Tyron kay Amor habang si Lucas pinapakalma ang kanyang sarili dahil baka isipin ni Amor ganon talaga siya. Sorry po ulit. Nah, it's okay. I'm his brother and I know the passcode of his locked door. Tumawa si Tyron kay Amor. Maya-maya, pinatong niya na ang kanang braso nito sa balikat ng dalaga at kumisi kay Lucas. Be good to her. Habili ni Tyron sa kapatid at inalis ang pagkakapatong ng braso sa balikat ng dalaga. Dumistansya ito at tumabi na naman kay Lucas. Katulad ng ginawa niya kay Amor, umakbay din si Tyron sa balikat ni Lucas at nagsalita na naman. Hindi na uubusan ang habilin sa kapatid. Nilapit ang mukha sa tenga at may ibinulong ito. Ingatan mo siya, katulad ng pag-iingat ni Papa kay Mama. Kagad namang tinulak ni Lucas si Tyron dahilan para matawa ang kapatid. Nagpaalam na rin tong umalis dahil gusto niya lang naman asarin ang nakatatandang kapatid. Nang makaalis si Tyron, tahimik na naglakad si Lucas patungo kusina. Nakasunod si Amor sa kanya. Ano, ginamit kong kusina mo. Ano kasi? Anong niluluto mo? Binuksan Lucas ang non-stick pot na pinaglulutuan ni Amor at saka tinignan iyon. Ano lang, adobong baboy? Patawad kung nakailam ako sa ref mo. Spoon, wika niya sa dalaga. Kagad nagabot ng kutsara si Amor kay Lucas. Medyo kinakabahan ng dalaga dahil sa unang pagkakataon may isang taong nagka-interes sa ginagawa nito. Ha? Hindi ko pa alam ang lasa niyan eh. Ano kasi, hindi ako sigurado sa luto ko? Sinilip ni Amor si Lucas mula sa likuran nito. Nakita nitong tinikman ang niluluto. Napakagat labi ang dalaga na makita ang ekspresyon ng mukha ni Lucas. Napatikim si Lucas pagkatapos. Maya-maya may kung anong ginagawa si Lucas sa niluluto nito. Alam ni Amor na hindi ito masarap ang luto niya, kaya si Lucas na ang nagtimpla nito. Sabi ko naman sa iyo, sir, hindi pa luto. Sit down. Isang utos, sunod kaagad si Amor. Naupo to sa harapan ng hapag. Pinagmasdan si Lucas at pagpatuloy ang ginagawa niya kanina. Maya-maya nakaisip ding ihanda niya ang mga pinggan, baso at kung ano na pang pwedeng gamitin sa pagkain. Nakangiti si Amor sa kanyang isipan. Sa buong talang buhay nito, ngayon lang siya nagkaroon ng maayos at masarap na hapunan.
Hindi man masarap ang pagkakaluto ng unang timpla, pinagpatuloy ito ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking pinangakuan niya na iaalay nito ang buhay sa kanya. Nang matapos, si Lucas na rin na naghain sa hapagkainan, maging ang bagong lutong kanin. Nakangiti si Amor habang ginagawa ni Lucas yon. Sa isipan nito, sobrang bait ng amo ko. Gwapo na, husband material pa. Sunod-sunod na umiling si Amor. Ang layo na kasi ng imahinasyon nito sa realidad o katotohanan na pangyayari. Naupo si Lucas. Magkaharap sila ni Amor kaya hindi maiwasan ng magkatitigan ang dalawa. Napatikim si Lucas at tumayo ulit. Dumulog ito sa wine corner niya at kumuha ng alak doon. Umiinom ka? Sunod-sunod na umiling si Amor. Hindi po sir, salamat. Hindi naman talaga kita bibigyan. Mag-juice ka na lang. Napahiyaman, bumawi din kaagad si Lucas. Pero totoo, ayaw niya tong painumin dahil hindi pwede at ayaw din ni Lucas magkaroon ng responsibilidad kay Amor kapag ito ay malasing. Tahimik ang dalawang kumakain hanggang sa ibagsak ni Lucas ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. May kinuha to sa wallet na ipinagtataka ni Amor kung bakit inabot ni Lucas at black card iyon para sa kanya. Take this, it's my card, unlimited. Go buy something good for yourself. Magpasama ka kay Mario para di ka mabibigatan sa mga bibilhin mo. Kinuha yon ni Amor, tiningnan ang harapan at likuran. Black card? Ano po ito? If you don't have cash, use this card to pay your bills. Bumili ka rin ng phone mo and this is my personal number. Huwag mong ipagkakalat yan. For family use only lang ang number na to. Hindi to business card or calling card. Personal na numero mismo ni Lucas ang ibinigay nito kay Amor, which is exclusive lang para sa kanyang pamilya and yes, kasama doon si Amor sa sinasabing pamilya ni Lucas. Okay po, masusunod. Natapos ang hapunan ng dalawa. Si Amor na rin ang nagligpit, naglinis at nagugas ng mga nagamit nilang dalawa. Masayang tinapos ni Amor ang paglilinis ng kusina nito hanggang sa mapasok na siya sa kanyang sariling kwarto. Tahimik na ulit ang paligid. At dahil sa pang-aasar ni Tyrone kay Lucas, hindi na ulit lumabas ng bahay ang binata dahil tinamad na ito. Nasa kwarto siya nito. 9:00 ng gabi nang matapos si Lucas sa kanyang pag-gym. May sariling fitness gym ang kwarto nito. Naligo at pagkatapos naupo na naman sa harapan ng kanyang laptop para sa kanyang trabaho. Bandang 10:00 na may kumatok sa labas ng kanyang kwarto. Naalala niyang may kasama pala siya ngayon sa kanyang bahay at hindi na siya nag-iisa. Napabuga siya ng hangin sa kawalan nang sunod-sunod ang mga katok ni Amor sa labas. Kunot noong pinagbuksan iyon ni Lucas at akma na sanang magsasalita nang makitang nakatanga ito sa kanya at nakaawang ang mga labi. Mas lalong sumalubong ang mga kilay ni Lucas dahil doon. What do you need? Sakalang natauhan na magsalita si Lucas. Umiwas siya ng tingin o ibinaling ni Amor ang tingin sa ibang direksyon dahil hindi niya na kayang titigan pa ang walang damit na kalahating katawan ni Lucas. Miss Contreras? Ano kasi? Ewan? Medyo naiirita na si Lucas sa kanya dahil sa pagkakaotal nito. You're wasting my time. What do you need? Wala. Sige. Ay! Sa hindi inaasahan sa sobrang pagkataranta at pagmamadali na makabalik si Amor sa kanyang kwarto, biglang nagkaroon ng pagkawala ng balanse sa katawan niya, dahilan para madulas ulit. Ngunit dahil nasa likuran niya lang si Lucas, nasalo siya ng binata. Matagal nagkatitigan ang dalawa. Hindi alam ni Amor kung anong gagawin sa mga oras na yon, ngunit isa lang sinisigurado niya. Niligtas na naman siya ulit ni Lucas sa pagiging katangahan nito. Beautiful disaster. Pabalong na wika ni Lucas at maingat niyang inalalayan si Amor na makatayo o makabalik sa pagkakatindig nito. Sorry po sir. Next time, mag-iingat ka sa mga kinikilos mo. Sorry po ulit. Napatango ang dalagang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Nakatayo pa rin si Lucas sa bukana ng pintuan habang sinusundan ng tingin si Amor. Ang pagkakairita ni Lucas kay Amor ay bigla na lamang napalitan ng matamis ng ngiti dahil bigla na lang kumaripas ng takbo si Amor papasok sa kanyang silid. Napabuntong hininga si Lucas at pumasok na rin sa kanyang kwarto. Di nagtagal nakatanggap si Lucas ang tawag mula sa kanyang butler na si Mario. Speak. Nasa akin na Sir Lucas ang pinapahanap ninyo. Yun lang at saka pinatay na ng linya ng tawag.
Is this all? What's this? You said Amor is from an orphanage. Why is there no record of her birth? Where is that orphanage? Nilibot ko na ang buong Maynila, Sir Luke, pero dito ko lang talaga natagpuan ang pangalan ni Amor sa ampunang ito, Hospicio de San Jose. Sanggol pa lang si Amor, iniwan na raw siya sa bukana ng gusali. Tapos, pinag-alaman ko rin, taong 2003, inampo ni Aling Elena si Amor. Yung ina niya ngayon, she is 8 at that time. Ilang araw lang ang pagsasaliksik, pagkahalungkat sa pagkatao ni Amor dahil sa mga nalaman ni Lucas nung nasa hearing pa lang sila. Talagang nagka-interes ito sa dalaga dahil naaawa siya sa dalaga. Dahil kung kliyente niya ito. At ngayon, nasa poder niya na si Amor, mas lalo niya nang huhukayan ang buhay nito. Hindi mo natatanong, Sir Luke, kung kailan ang kaarawan niya? Napabuntong hininga si Lucas at saka umiling. Maya-maya, tumayo ito. I will ask her. Aniya at saka naglakad, padulog sa kwarto ng dalaga. Subalit natigilan to nung mapagtanto kung bakit kailangan niya pang alamin kung pwede niya naman tingnan ang ibang dokumento nito na nakatago sa kanya. Mario, katukin mo nga si Amor sa kwarto niya. Sabihin mo kailangan ko siyang makausap. Kagad namang sumunod si Mario sa utos ng kanyang amo. Amor? Amor? 2 beses lang bumukas ang pintuan ng kwarto ng dalaga. Nagulat si Amor na makita. Kagad siyang tumalikod dahil hindi maganda ang tanawing malapit sa kanya. Bakit, Kuya Mario? Pasensya na, katatapos ko lang maligo. Nanlaki ang mga mata ni Mario nang sumenyas kay Lucas. Kumunot ang noon ng binata dahil hindi niya nakuha kaagad ang isinisenyas ni Mario sa kanya. Humakbang papalapit si Lucas. Dumungaw ng kaunti sa kwarto ni Amor. Napapikit si Lucas, hindi dahil ayaw niyang makita ang nakakita niya ngayon kay Amor, kundi dahil hinahabaan ni Lucas ang pasensya nito sa dalaga. Mario, sige na, ako nang bahala dyan. Patakbo namang umalis si Mario sa harapan ng pintuan ni Amor. Sumunod si Lucas. Nasa kalahati ang bukas ng pintuan, ngunit nandun pa rin naman si Amor. Sumunod si Lucas. Nasa kalahati ang bukas ng pintuan, ngunit nandun pa rin si Amor. Humarang si Lucas sa pintuan, sa kanya nilawakan ang pagbukas ng pintuan. Pumasok si Lucas sa loob ng kwarto ni Amor kahit pa nakatapis lang ng tuwalyang dalaga. Automatic nagsaradong pintuan. Alam mo, dinuro niya si Amor at maya-maya napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas. Can you please wear something decent? Hindi ka pwedeng magbukas kaagad ng pintuan mo na nakaganyan ka, Miss Contreras. Mabuti na lang hindi ka tulad si Mario sa ibang lalaki. Pangangaral ni Lucas kay Amor. Kasi kalalabas ko lang ng banyo, tsaka baka importanteng kailangan kaya hindi ko na naisip magbihis muna. Kahit na, hindi baling maghintay ng matagal basta't unahin mo munang magbihis kung kinakailangan. Bakit ka nandito? Bakit ka pumasok? Hindi pa nga ako nakabihis. Nasa loob ka na ng kwarto ko, sir? Umalo ng Adam's apple ni Lucas nang tingnan niya si Amor mula dulo sa paa hanggang ulo. Aminado si Lucas na maganda si Amor. Pantay ang kulay ng balat at balingkinitan ang hubog ng katawan at maganda ang pagkakahulma ng mukha. Sa madaling sabi, perfect body and perfect face si Amor para kay Lucas. Itong klase ng babaeng gusto niya, bagaman ayaw niya kay Amor dahil napaka-inosente ng dalaga. Pasimpleng tumalikod si Lucas, naglakad patungong pintuan. Nakahawak siya sa doorknob ngunit ang gilid ng mata nito may kung anong tinitingnan sa gilid. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Bilisan mo dahil tanghali na. Sige po Sir Lucas. Pinihit ni Lucas ang pintuan. Handa nang lumabas ng kwarto na magsalita siya ulit. Lock your door, baka pasukin ka. Si Amor naman na napakunot noo sa sinabi ni Lucas. Papasukin? Sinong papasok sa akin dito kung dalawa lang naman kami sa bahay niya? Napatanong sa isipan si Amor. Maya-maya nagkibit balikat ito, dumulog sa kanyang tukador. Napapangiti si Amor dahil hindi niya inaasahan na ganito karami ang gamit na meron siya ngayon. Ayaw niyang isiping pinaghandaan talaga ni Lucas ang pagtira niya sa pamamahay ng kanyang amo, pero parang ganoon na nga. Simpleng floral dress at flat sandals ang suot ni Amor. Nakatali ang itim at mahabang buhok nito na hanggang bewang at may kaunting pula sa labi. Tamang pulbos lang sa mukha at handa na siya. Lumabas siya ng kwarto niya na makita na naghihintay si Lucas sa kanya sa lobby. Nakakross ng mga braso habang nakatungo.
Tumikim si Amor nang sa gayon mapansin siya ni Lucas. Segundong napatanga si Lucas kay Amor. Sa isipan ng binata, maganda naman pala kapag naaayusan to. Sir Lucas, handa na po ako. Let's go. Opo. Lakad takbo ang ginawa ni Amor para mahabol niya si Lucas nang hakbang ng mga biyas ay parang 1 metro na. Sir, ang card niyo po. Aray! Napahawak si Amor sa kanyang noo nang mauntog siya sa malapad na likuran ni Lucas dahil bigla-biglang humihinto sa paglalakad si Lucas. Ina Amor Contreras? Humakbang paorong si Amor. Po, ang tigas naman ng likod niyo, Sir Lucas. Bato ba yan? Can you never mind? Let's go. Opo, sorry po. Next time, look at what you're walking on. Don't show that you don't know anything because other people will laugh at you when they see you being shit. I'm just reminding you, I hope you get in. Napatungo si Amor sa sinabi ni Lucas sa kanya. Medyo nakaramdam siya ng konting kirot sa puso nito dahil sa binitawang salita ni Lucas. Sa isipan ni Amor may punto si Sir Lucas, pero bakit nasasaktan siya kung totoo naman ang sinasabi niya sa kanya? Pumiyok si Amor. Narinig yon ni Lucas ngunit hindi niya yon pinansin. Ayaw niya rin ipakita na pagkatapos niyang pagsabihan ng dalaga, aamuhin niya ito. Wala sa bokabularyo ni Lucas ang manuyo. Lumingon si Lucas sa likuran para tingnan si Amor. Nakita niyang nagpupunas sa luha sa mata ang dalaga kaya napabuntong hininga na lamang ito. Amor? Yes, Sir Lucas? Patakbong lumapit si Amor sa kinatatayuan ni Lucas. Get in, aniya. Sumunod naman si Amor. Opo. Pumasok si Amor sa loob ng sasakyan ni Lucas. Dahil hindi siya marunong maglagay ng seatbelt, si Lucas na ang gumawa noon. Tahimik lang ang dalaga habang diretsyong tingin sa daan, habang si Lucas ganun din. Nakakabingi ang katahimikan ng dalawa sa loob ng sasakyan nito. Lumalayag ang diwa ni Amor nang maalala na ibalik ang black card ni Lucas. Kinuha niya yon sa bulsa ng bestida niya, tsaka iniabot kay Lucas. Sir Lucas, ang card niyo po. Hindi nagawang bumaling ni Lucas dahil nagmamaneho ito. Hindi niya na pinansin dahil wala rin siyang balak na kunin yon. Keep it. Sinabihan na kita. Bilan mo ang gusto mo gamit ang card na yan. Hindi ko yan kinukuha sa'yo. Hindi dahil napagsabihan kita kanina. Look, listen. I'm saying those words dahil ayokong pagtawanan ka na ibang tao. Don't get me wrong. Wala naman po akong may sinabi, sir. Yeah, right. Pero sa reaksyon ng mukha mo, kitang-kitang pagkadismaya. Ayos lang po ako, Sir Lucas. Okay, you say so. Saan pala tayo pupunta, sir? Kapag nagsimula ang usapan, sunod-sunod ang katanungan. Mag-e-enroll ka. Ha? I will not repeat what I said. Sorry po, Sir Lucas. Stop. Po? I said stop calling me Sir Lucas kapag dalawa lang din tayo. Do not use po or opo. Hindi po pwede, Sir Lucas. Amo po kita. Kaya dapat lang na igagalang kita. You don't have to, Ina Amor. Pero bakit po? Stop asking. Napakagatlabi na lang si Amor sa sinabi ni Lucas sa kanya. Walang ideya si Amor bakit ayaw niyang igalang siya o irespeto man lang kahit na dalawa lamang sila. Hindi sang-ayon si Amor sa suhestyon ni Lucas, kaya magsasalita si Amor sa kung saan siya komportable at hindi mapagsabihang bastos. Anong taon ka huminto sa pag-aaral mo? Grade 10 po, si Sir Lucas. Wala na talagang magagawa si Lucas. Hinayaan na lang niya kung saan nga siya komportable. Natapos mo ba ang grade 10 mo? Nakapag-graduate ka ba? Umiling si Amor. Hindi. 2 buwan na lang sana magtatapos na ako nang sinabihan ako ni Nanay Elena na huminto sa pag-aaral dahil pabigat na raw ako sa kanya. Umigting ang panga ni Lucas sa kanyang narinig. Ganon na ba talaga kahirap ang buhay nila Amor para hindi makapagtapos sa pag-aaral? Pinanganak si Lucas na may gintong kutsara sa bibig. Parehong mga magulang nito galing sa marangyang pamilya. At lahat ng gusto nito ay nakukuha nila ng kapatid niya. Nakapag-aral sa prestihiyosong mamahalin at magandang paaralan simula daycare hanggang makapagtapos ng master's degree nito. Napakaswerte niya dahil may ganon siyang pamilya at yon ang pinasasalamatan nito sa lahat. Samantala si Amor, high school, hindi man lamang pinatapos ng kanyang Nanay Elena.
Napatanga si Amor nang huminto ang sasakyan nila sa harapan ng isang kulay asul at puti na pintura ng gusali. St. Mary's Academy of Pasay? Takang tanong ni Amor. Paaralan to, hindi ba? Kagad niya naman binalingan si Lucas na ngayoy abala na sa kanyang telepono. May tinawagan at kaagad naman na sinagot iyon. We're here, okay? Thank you. Humarap si Lucas kay Amor. Let's go. Tsaka in-unlock ni Lucas ang seatbelt ni Amor. Sa harapan ng gate ng academy nakatayo si Amor. Maya-maya tumabi si Lucas sa kanya at saka may sinabi, "Welcome to your new school." Tumanga si Amor kay Lucas habang si Lucas nakatungo kay Amor habang sinasabi niya ang salitang iyon sa dalaga. "I will give you a bright future. Then you can make it up to me when you have a stable job." Huh? When time has come, give me your forever and I will take care of you. Sir Lucas, may sinasabi ka ba? Nothing. Let's go. Napabuga na lang ng hangin sa kawalan si Lucas nang di narinig ni Amor ang huling sinabi nito. Paano ba naman niya maririnig kung siya lang din naman na nakakarinig ng sinasabi niya? Akma nang papasok ng gate si Lucas nang hilahin ni Amor ang dulo ng polo shirt nito. Pumantay si Amor kay Lucas at saka humarap sa binata. Nagtaka naman si Lucas. Maya-maya ay tumingkayat si Amor at walang sabi, hinalikan niya si Lucas sa pisngi. Hindi lang basta sa pisngi, kundi malapit na rin yon sa gilid ng kanyang labi. Tumaas ang kaliwang kilay ni Lucas nang halikan siya ni Amor na walang permiso. Napatungo pa rin siya sa malaga habang si Amor ay hindi alam ang sasabihin dahil sa hindi inaasahan na paghalik niya kay Lucas. "Masaya lang po ako, Sir Lucas. Huwag po ninyong bigyan ng mali siya. Next time, if you do that again, you're gonna regret it, Amor." "Hindi na mauulit." "Ulitin mo lang, hindi kita palalampasin." Tiklop, hindi nakapagsalita si Amor sa sinabi ni Lucas sa kanya. Isang gurong babae ang sumalubong sa kanila nang nasa loob lang sila ng academy. Naigala ni Amor ang kanyang mga tingin sa lugar. Napangiti siya dahil mararanasan niya ulit ang pumasok sa eskwela at sisiguraduhin niyang makapagtapos siya at babawi sa taong tumulong sa kanya. "Good morning, Attorney Montenegro. Dean Mariposa Montenegro. She's waiting for your arrive. How are you, Attorney?" "I'm great, thank you. Let's go, Amor." Ang daming estudyanteng nakatingin sa kanila, lalo na kay Lucas, na agaw pansin at atensyon talaga dahil ang lakas ng karisma at kakaibang aura na dating nito sa lahat. May isang estudyanteng nakangiti, parang kinikilig, at may isang estudyanteng lalaki naman na nakatingin kay Amor at panay papansin sa dalaga. Napansin ni Lucas sa mga binatang yon. Maya-maya hinuri ni Lucas ang pulsuhan ni Amor at hinila niya to patabi sa kanya. Napatanga na lang si Amor, ngunit di niya na lang yon pinansin. Nakasunod si Lucas at Amor sa gurong sumalubong sa kanila hanggang sa makapasok sa loob ng opisina ng Dean ng Academy. Lumapit si Lucas sa Dean at saka niyakap sabay halik sa pisngi. "Mabutit na isipan mong dumalaw dito. Anong meron, iho?" Bumaling si Lucas kay Amor na nakatayo pa rin. "Her," turo ni Lucas. "Magandang umaga po, ma'am." Nakangiti si Dean Mariposa sa dalaga at saka tumango. "Ilang taon ka na, iha? Anong pangalan mo? Have a seat first. Would you like tea, Luke?" "I'm fine with that, thanks. Juice na lang kay Amor. She's not coffeeholic." Napangiti si Dean Mariposa sa pamangkin. Maya-maya may binulong ito. "Kuhang-kuha mo ang diskarte ng mga tito mo, Luke." "What? No way." Mahinang tumawa si Dean Mariposa at naupo sa single sofa habang si Lucas at Amor nasa mahabang sofa. "So, what's your deal?" "By the way, I'm Dean Mariposa Montenegro. I am the one to assist you in everything you need, iha. Your name?" "Ina Amor Contreras po. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin sa academy ninyo, Dean Montenegro." "Lucas is my nephew, so don't be shy to ask me anything. Full payment ng school year mo." Nanlaki ang mga mata ni Amor sa narinig. Hindi na nakapagtataka na kayang-kayang bayaran ni Lucas ang isang buong taon o hanggang sa makaraos ng senior high si Amor sa academy dahil barya lang sa kanya ang mga yon. "Miss Caballero's papers will all go through the legal process. I will be her guardian for the meantime, Dean. Thank you for welcoming her to your academy. Looking forward that you can teach her all the knowledge." Paliwanag ni Lucas kay Dean Mariposa. Higit tanging, napakagaling naman talagang magpaliwanag o magsalita si Lucas. Ikaw ba naman may pamangkin na sobrang talino, di mo na kailangan pang magtaka. Dahil hindi mo pa na itatanong may isasagot na.
Well, everything is fine. She can start tomorrow. I sent her uniform mamaya. Nasa bahay ka ba ninyo? You're invited me for dinner. Your Tita Divina and Tita Anastasia will be there too. It's the girls' talk. You sent her uniform to my house and please let me know if she needs anything else so I can provide as soon as possible. Okay, no worries. Ngumiti si Dean Mariposa kay Amor. You are such a lucky girl. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Sir Lucas. Napangiti si Dean Mariposa. Kung hindi siya nagkakamali, ay sa kanyang nakikita, alam niya na napaka-espesyal na babae si Amor kay Lucas. Kaya gano'n na lamang ang pag-aasikaso nito sa dalaga. Nag-fill up ng form si Amor. Lahat ng katanungan sa papel ay nasagot nito. Pagkatapos binalik niya yun kay Dean at nireview naman ng babae. Humabol ka na lang sa mga lecture. Bibigyan kita ng reviewer para next month makapaganda ka sa pagsusulat for half semester. Kung hindi kaya, si Lucas na ang magiging tutor mo kung hindi siya abala sa kanyang trabaho. Kumunot ang noo ni Lucas sa sinabi ng Dean. Maraming salamat po, sagot ng dalaga. Natapos ang agenda, kaagad nagpaalam si Lucas sa kanyang tiyahin Mariposa dahil may ibang lakad pa daw sila. Nasa loob na sila ng sasakyan na magsalita si Lucas. Tomorrow, papasok ka na. Si Mario ang maghahatid at magsusundo sa'yo. Huwag kang masyadong makipagkaibigan, hindi lahat totoo sa'yo. Yung iba, hahalongkatin lang nakaraan mo at gagamitin nila para sa kahinaan mo. I hope you understand what I'm saying. Miss Caballero? Opo, Sir Lucas. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po sa pagpapaaral sa akin ulit. Hindi ko po kayo bibiguin. Action speaks louder than words. Nakuha ni Amor kung ano ang ibig sabihin nun. Napangiti si Amor. Sa isipan nito, gusto niyang umiyak sa sobrang galak. Sa totoo lang, sa pagpapaaral pa lamang, malaking tulong na yon sa kanya. Yes, Sir Lucas. Napabuntong hininga si Lucas, saka nagpaandar ng makina ng sasakyan. Bumaling to kay Amor para tingnan kung nalagay niya ba ang seatbelt nito dahil kung wala, siya na ulit ang gagawa. Mabuti na lang alisto at nagmamasid din siya para hindi lahat iaasa niya kay Lucas. Pinakita niya rin sa taong tumulong sa kanya na kaya niya din makipagsabayan sa lahat ng bagay. Ngayon, balik eskwela na ulit siya. Mas lalo niya pang gagalingan. Nagtanghalian ang dalawa sa isang restaurant. Habang abala si Lucas sa kausap nito sa linya, si Amor naman gumagalang paningin sa kabuuan ng lugar ng resto. Tahimik lang siya at katulad nga na sinabi sa kanya ni Lucas, masunurin to. Okay, I'll call you later then. I'm having our lunch right now. Okay. Napatingin si Lucas kay Amor. Do you need something? Napansin kasi ni Lucas na parang may hinahanap si Amor, kaya tinapos na kaagad ni Lucas ang kausap nito sa linya. CR po muna sana ako. Pagkasabi ni Amor, kaagad ding sumenya si Lucas sa isang waitress. Nakangiting lumapit ng waitress at nagtanong, Yes sir, do you need something? Can you please escort her to the ladies' room? Binalingan naman ng waitress si Amor. Nakangiting tumango ito at saka giniya si Amor sa ladies' room. Nakatanaw si Lucas sa kanila hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Sakto, pagka-serve ng pagkain nila, saka naman bumalik si Amor sa kanilang table. Comfortable? Tumango si Amor. The food is served. Let's eat. Help yourself, Miss Contreras. Hindi alam ni Amor kung anong unahin niyang kainin. Ngayon lang siya kasi makakatikim ng mamahaling pagkain na galing mismo sa hotel-restaurant at ang bawat presyo ng putahe ay hindi bababa sa 3,000 piso. Wala siyang inaksaya na pagkain. Kumain siya na naaayon lamang sa gusto ng kanyang sikmura. Pagkatapos ay may panghimagas pang kasunod pagkatapos ng kanilang tanghalian. Try it. Tiramisu. Good taste and I know you liked it. Walang paglagyan ng kasiyahan ni Amor sa mga oras na yon. Masarap na pagkain, mabait na amo, at komportable sa paligid na kasi siguro siyang ligtas siya rito. Di tulad nung nakatira siya sa Riles, hindi ligtas ang buhay niya doon. Maingay na paligid. Hindi ligtas na pagkain, salbahing tayuhin at ina. Dumagdag pa ang mga kapitbahay na walang pakialam at gagawan ka ng hindi magandang imahe. Sisiraan ka sa ibang tao para magmukha kang masamang tao sa paningin nila. Umalis ang dalawa pagkatapos. Wala din namang ideya si Amor kung sana naman ang destinasyon nila dahil pasahero lang siya at wala nga siyang karapatan na magtanong. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali ay sinundan niya lamang ng tingin si Lucas.
Ilang minuto lang nakabalik na ito ng sasakyan, may bitbit na itong paper bag na puti. Pagkapasok, kaagad din niya itong iniabot kay Amor. For you. Gulat si Amor. At nang tingnan niya ang laman ng puting paper bag, may SIM card na yan. Nandyan din ang personal contact number ko at number ni Mario. Wala ka ibang tatawagan maliban sa akin at kay Mario kapag may kailangan ka o may emergency. Tawag ko lang sagutin mo at bawal mong ipamigay kahit kanino yung personal number mo. Naiintindihan mo ba? Lahat sinabi na ni Lucas. Tayong gagawin na lang ni Amor ay sumang-ayon at huwag magtatanong. iPhone 6s, alam ni Amor, sobrang mahal nun. Nakikita niya sa telebisyon o sa internet kapag gusto niyang mag-online pesonet malapit sa kanila noon. Maraming salamat Sir Lucas, pero sana hindi na lang iPhone. Okay na ako sa mumurahing cellphone eh, sobrang mahal po ito. Hindi ko alam ang taste mo sa cellphone. Yan lang ang nakita ko sa store kaya kinuha ko na. And anyway, ide-deduct ko yan sa sweldo mo. Napahagat labis si Amor nang sabihin niyo ni Lucas sa kanya. Nang makita ni Lucas ang reaksyon ng dalaga, pasimpit nang umiti at nagpatakbo na ito ng sasakyan. Ingatan mo yan, pahabol ni Lucas sa kanya. Opo, walang pagsidla ng kasiyahan ni Amor ng mga oras na yon. Ang simpleng pananangin at hiling ay sapat na sana sa kanya, ngunit iba ang plano ng may gawa. Bumuhos ng biyaya habang buhay niyang pagkakautang sa loob nito kay Lucas. Amor? Tawag ni Lucas sa kanya. Diretsong tingin sa daan. Sir Lucas, don't disappoint me. Mahina niyang sabi sa dalaga. Mabilis niyang binalingan to at bumalik din ang tingin sa daan. You're gonna marry me someday? Pahabol niyang sabi na hindi kaagad nakasagot si Amor sa kanya. Imbes tiningnan lang siya nitong dalaga na ang mga mata puno ng katanungan. Sa isip niya, yan ba ang kabayaran na nahaltan tulong niya sa akin? Paano kung nagbibiro lang siya? Pero paano naman kung seryoso ito? Anong isasagot ko? Why? May nasabi ba akong di maganda sa pandinig mo at natulala ka dyan? Wala po, sir. Good. I hope you don't disappoint me. Opo. Biglang kinabahan si Amor sa tono ng boses ni Lucas. Nagsitayuan ang mga balahibo nito sa katawan at bigla na lang nanlamig at hindi alam ang sasabihin. Hindi kasi siya nagkakamali sa kanyang pandinig. Malinaw at klaro, kaya ngayon ang isipan niya, laman ang salitang mga sinabi nito sa kanya hanggang sa pagtulog nito. Kaya nagising kinabukasan si Amor na masakit ang ulo dahil sa walang tulog at kakaisip kay Lucas. Parang puyat ka, Miss Amor. Hindi nagdalawang isip na magtanong si Mario kay Amor na mapansin ang dalaga na panahihikab nito sa loob ng sasakyan. Unang araw nito sa klase pero parang dito natutuwa dahil hindi maganda ang wisyo ng dalaga. Kuya Mario, pwede magtanong? Napadungaw sa bintana ng sasakyan si Amor, ang tayog ng iniisip. Sige lang, ano ba yon? May girlfriend na ba si Sir Lucas? I mean, nagka-girlfriend na ba siya? Saglit na napabaling si Mario kay Amor. Nasa labas pa rin ang tanaw ng dalaga kaya napangiti si Mario sa kanya. Sir Luke, ibig kong sabihin, si Sir Lucas. Alam mo ba kung paano ko nakilala si Lucas? Magkaklase kami nung high school. Alam mo ba, maraming babae naghahabol dyan sa kanya. Hanggang ngayon, may gusto kong pakasalan siya eh. Magkaklase kayo nung high school? Paano ka napunta sa kanya? Mababait ang angka ng lahi ni Sir Lucas. Sa makatuwid, tito niya nga ang tumulong sa nanay ko na magpagaling sa sakit. Yung tanong mo naman kung ba't ako naging empleyado nito dahil nga sa hindi kami close nung high school. Pero ako yung naging nagkaroon ng event sa school namin noon. Alam mo ba, sa dami ng babae naghahabol sa kanya, ako yung tumulong sa kanya na umiwas sa mga babaeng yon. Kaya yung isa sa mga babae naghahabol kay Sir Lucas noon, asawa ko na ngayon. Pero yung tanong mo kung may girlfriend ba siya o wala? Wala. Nakita mo naman kung gaano siya kadeterminado sa trabaho niya, hindi ba? Nag-6 na taon yan sa Europe, kakabalik nga lang dito sa Pilipinas. At maswerte ka dahil ikaw ang unang kliyenteng natulungan nito. At take note, pinatira ka pa talaga sa bahay niya, ha? At ikaw lang naman ang babaeng unang dinala ni Sir Lucas sa mansyon nila. Ang swerte mo, Miss Amor. Napalingon si Amor kay Mario dahil sa mga nalaman nito. Ang akala niya nagbibiro si Mario. Pero dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha at pagkakasabi, talaga nga nagsasabi to ng totoo. Hindi ko alam, Kuya Mario. Mahinang sabi ni Amor. Wala kasi siyang tamang salita para i-describe ang salitang pasasalamat kay Lucas. Pero mag-iingat ka pa rin, Miss Amor, ha?
Sa likod ng kabaitan ni Sir Lucas, may ugali din niyang nakakatakot. Di naman sa tinatakot kita ha, ang akin lang, maging loyal ka sa kanya. Ngayon, nasa poder ka na niya. Pakita mong karapat-dapat ka sa posisyon mong yan. Karapat-dapat? Ano ang ibig sabihin ni Kuya Mario? Napatanong si Amor sa isipan. Bagamat kahit ano pa yang may kinatatakutan na ugali si Lucas, alam ni Amor sa kanyang sarili, hindi niya bibiguin ang taong tumulong sa kanya. Kung yung kasal na sinasabi ni Lucas ang makapagbabayad sa lahat ng tulong nito kay Amor, hindi magdadalawang isip ang dalaga na pakasalan si Lucas kung yun man ang ninanais ng binata. Nandito na tayo. Alas 5 susunduin kita, Miss Amor. Good luck sa unang araw mo sa eskwela, galingan mo. Lumabas ng sasakyan si Amor. Bago to umalis sa harapan ng sasakyan, nagsalita pa ito kay Mario. Kinakabahan ako, pero maraming salamat Kuya Mario. Tumango ang butler. Walang anuman, sige, ingat ka. Dumulog si Amor sa opisina ng Dean para mag-report. Habilin kasi ni Lucas sa kanya bago ito papasok sa kanyang silid. Klase, dediretso muna siya sa Dean para ibigay ang kompletong uniforme nito at mga libro na sinasabi. Kagad siyang sinalubong ng Dean pagkabukas ng pintuan. Nakangiti ito. Magandang umaga po, Miss Dean. Mas maganda ka pa sa umaga, Miss Contreras. Halika rito. Nakapag-almusal ka naman siguro bago ka pumunta rito? Tumango si Amor at saka naupo sa mahabang sofa. So, hindi ko na patatagalin pa ha? Ito ang uniforme mo. Included na dyan ang shoes, socks, PE uniform, PE shoes mo, etc. Provided yan ng academy. At ito naman ang mga books mo, journal and magazines, textbooks. Wala ka nang poproblemahin sa food allowance. Attorney Lucas already paid. Kapag nasa cafeteria ka, anything you want to eat, walang problema. Tsaka pati rin ng mga field trip or camping outdoors, no need to worry na rin, Miss Contreras. May nakalimutan pa ba ako? Wala na siguro. One more thing. Grade 10 class 1 ka pala, so laban lang. Di nakapagsalita si Amor sa mga nasabi ni Dean Mariposa sa kanya. Isipin mo lang, papasok ka na lang ng academy, araw-araw na walang pinoproblemang babayarin. Dahil whole year o hanggang sa matapos si Amor sa senior high, bayad na ang tuition nito. Wala na po akong itatanong, Dean. Sa katunayan nga po, hindi ko talaga inaasahan to. Ang gusto ko lang naman makapag-aral ulit kahit sa pampublikong paaralan. Pero maraming salamat po talaga. Umiling si Dean Mariposa at ngumiti. Konting kaalaman lang. Alam mo ba na asawa ko rin ang nagpaaral sa akin noon? Hampas tupa din ako, pero dahil mababait ang mga Montenegro, isa sa mga tito ni Luke ang napangasawa ko. Pero lugi lang dapat tayo dahil mahirap na makarinig ng di maganda sa ibang tao. Pakaisipin nila ginayuma ko si Duke. Hindi nakapagtataka. Tipid na ngumiti si Amor matapos niyang marinig ang kwento ni Dean Mariposa. Halata naman sa pagkatao ng babae na mabait din to. Bago umalis ng opisina si Amor, nagpalit na to ng uniforme. Namangha sa sarili na makita ang sarili sa salamin. Napangiti ito. We have newcomers. Let me introduce you guys, our new classmate for this semester. Please come inside, Miss Contreras, and introduce yourself to your new classmates. Di pa nga nakapagsimulang magpakilala, pinagbubulungan na siya ng mga bagong kaklase nito. Magkaya po sa magkabilang palad ng kamay ni Marie habang ginagalang paningin sa kabuuan ng silid. May ilang estudyanteng nakangiti, may iba tumataas ang kilay at meron ding walang pakialam. Hindi umaasa si Amor na magkakaroon siya ng kaibigan sa klase dahil ang habilin ni Lucas sa kanya huwag magtiwala kahit kanino o huwag makipagkaibigan. Ako nga pala si Ina Amor Contreras, kinagagal ako kayo makilala. Nahihiyaman, nagawa pa rin magpakilala ni Amor sa lahat. Tama lang yung ginawa niya, huwag magsalita ng marami kung di naman tinatanong. Naupo si Amor sa pinakadulo ng klase. May isang bakante roon. Katabi nito ay isang babae din na mukha namang mabait kung titingnan dahil sa panlabas na anyo nito. Buong araw, buong klase tahimik si Amor. Sasagot lang to, nagsasalita kung may itatanong sa kanya. Natapos ang klase na makatanggap to ng tawag mula kay Lucas. Hello, where are you? Nandito pa sa loob ng academy, katatapos lang ng last period namin. Sir Lucas? Okay. Napatingin si Amor sa phone niya nang bigla na lang pinuto ni Lucas ang linya. Napabuntong hininga siya at nagpatuloy sa paglalakad sa hallway na may humarang na 5 estudyante sa kanya, 3 lalaki at 2 babae. Nakangiti ang 2 babae.
Samantala, masama naman ang tingin ng isa sa kanya. Ang dalawang lalaki naman nakangisi na akala mo kakainin ng buhay si Amor sa mga malalagkit na titig nila. Lumapit ang apat saka pinalibutan nila si Amor. Alam na alam ni Amor ang mga ganitong eksena. Akala niya sa pampublikong paaralan lang may mga salbahing estudyante. Maging sa pribado meron din pala. "You're the new student here?" Wika na isang babae sa kanta. At tinaplos ang mahaba at itim niyang buhok. Napaatras si Amor ngunit may humarang sa likod nito. "Anong kailangan niyo sa akin?" Mahinang tanong ni Amor. "Makikipagkaibigan lang naman kami. Pero parang ayoko kasi pakiramdam ko kukuhin mo lahat ng atensyon ng mga lalaki dito sa academy." Wika naman ng isang babae. Nilapitan siya. "Hindi ko alam ang mga pinagsasabi ninyo. Tsaka eskwelang pinunta ko dito hindi..." Naputol ang sasabihin ni Amor nang tumabi ang isang lalaki sa kanya. Sa gulat, napapikit ng mata si Amor. Biglang bumalik yung nakaraan sa kanya. "Tio Oscar nito." "Relax, wala pa naman kaming ginagawa sa iyo eh." Angil ng lalaki sa kanya. Bawat kilos ni Amor napapasindak ito dahil sa traumang napagdaanan niya. Bawat hawak sa braso ng dalawang lalaki sa kanya, nandun ang takot at kaba. "Anong kailangan ninyo sa akin?" Nauutal na wika ni Amor. "Makikipagkaibigan lang naman kami sa'yo. Bakit takot na takot kang hawakan ka namin?" "Psst! Kunwari takot na takot. Kunwari inosente. Nasa loob palang kulo. Sa ganda mong yan, imposibleng wala kang karanasan." Bawat kilos at tawak ng apat sa kanya ay nagdudulot sa kanya ng hindi pagkakomportable. Di niya alam paano niya matatakasan ang apat na to na humarang sa kanya. Samantalang isang babae, wala naman pakialam sa kung anong ginagawa ng apat sa kanya. Halos maiyak na si Amor. Unang araw niya pa lang sa eskwela, hindi na kaagad maganda ang sinapit. "Hey, hindi porket bago ka dito sa academy, hahayaan ka na lang namin na uuwi ng bahay ninyo na hindi ka namin mai-welcome? Alam mo ba na kapag bago ka rito sa St. Mary's Academy, may pa-welcome party kami?" Bigla na lang inambaga ng isang babae si Amor sa balikat. Napayukod konti si Amor dahil sa sindak. "Anong welcome party bang nakahanda para sa kanya, Ashley?" Tura na isang babae kay Ashley na ngayon papalapit na sa kanila. "Hide and seek?" Malditang sabi nito. Nasa harapan na siya ngayon ni Amor at di maganda ang pagkatitig niya sa dalaga. "Pakiusap, hayaan niyo na akong makaalis." Nagsitawanan ng apat maliban na lang kay Ashley na masama pa rin ang tingin kay Amor. Hinaplos ni Ashley ang pisngi ni Amor. Mangiyak-ngiyak na ang dalaga dahil sa sobrang takot. 5:00 na ng hapon kaya konti na lang mga estudyante doon. Bumaba ang tingin ni Ashley sa dibdib ni Amor at tinawakan ng isang butones ng blusa. Natanggal yon at nasundan pa ng isa. Dahil sa takot, napaiyak na si Amor. Natawa ang 5 ngunit tumigil lang ang mga ito nang makarinig ng boses mula sa likuran nila. Republic Act 10627. Umangat ang mukha ni Amor nang marinig ang pamilyar na boses sa di kalayuan. "And what do you think you're doing to her?" Kalmado ngunit may boses na pagkakasabi ni Lucas sa 5 estudyante. Hindi pa ata natakot ang 5. Nang makalapit si Lucas sa kanila, siniyasat ni Lucas si Amor. "This is the reason why you didn't answer my call?" Di nakapagsalita si Amor dahil hindi niya alam kung sasagot ba siya o tatahimik na lang. "At sino ka naman? Anong Republic Act na sinasabi mo?" Angil ng binatang estudyante. Pero imbes sagutin ang tanong, hinubad nito ang coat at lumapit kay Amor para takpan ang katawan dahil sa ginawa ni Ashley sa kanya, ang pag-alis ng 2 botones sa blusa nito. Inayos ni Lucas ang pagkakatapal ng coat sa katawan ng dalaga. Humarang to sa harapan ni Amor, tsaka hinarap ang 5 estudyante. "Who do you think you are to interrupt our business here? Kuya ka ba niya?" "Ah, boyfriend. Nakikipagkaibigan lang naman kami sa kanya." "Mister, sino ka ba't nakikialam ka dito? Outsider ka ata eh. Hindi mo ba alam abogado ang daddy ko? Itong daddy ni Ashley, counselor ng Pasay. Negosyante naman ang mommy at daddy ng 3 yan. At ikaw, sino ka?" Napabuntong hininga si Lucas at napatingin sa wristwatch nito. Sa isip-isip, nag-aaksay lang siya ng oras sa mga laki sa layo ng mga estudyante. Akmang hahakbang ng humarang ang 5, ngunit di natibag si Lucas dahil alam nito ang gagawin. "One more step with her, you will lose everything in your family. Don't try me and you will regret it. It's not a threat, it's a warning." Nagkakalaiti sa galit at inis ang 5 estudyante nang sabihin niyo ni Lucas sa kanila. Rinig niya pa ang bulyaw na isang lalaki ngunit binaliwala niya yon dahil di naman na siya interesado.
I'm sorry, I'm late. Mahinang sabi ni Lucas, tsaka inalalayan si Amor na pumasok sa loob ng sasakyan. Baka sa mukha at ekspresyon ni Lucas ang galit, ngunit kalmado lang to habang nagmamaneho ng sasakyan pauwi sa kanyang bahay. Maya-maya, niluwagan niya ang korbata sa suot nito sa leeg at pinaharurot ang sasakyan, nagmamadaling makauwi. Pagdating sa bungad ng main gate, ay nakaabang si Mario doon. Huminto ang sasakyan, tsaka bumaling kay Amor. Napabuntong hininga si Lucas, saka kinabig ang balikat ng dalaga. Bahay na tayo, mahina niyang sabi kay Amor, saka in-unlock ang seatbelt sa katawan ng dalaga. Go to your room and take a rest for now. I'll call the doctor to check on you. Pagkasabi ni Lucas, nagsalita si Amor. Huwag na po, Sir Lucas. Ayos lang po ako. Sinilip ni Lucas ang mukha ni Amor habang nakatungo ito. Umiiyak at nanginginig pa rin ang mga kamay dahil sa nangyaring pambubuli ng mga estudyante sa kanya. You're not okay. You want me to carry you? Biglang umalisto si Amor at umalma. Hindi na po. Kaya ko na pong maglakad. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Lucas. Nang makalabas si Amor, sumalubong naman si Mario sa kanila. Sir Locke, ano pong nangyari? I need you to know these people. May binigay na sticky note si Lucas kay Mario. May mga pangalan doon na nakasulat. Alamin mo ko ng family background nila at ipaalam mo kagad sa akin as soon as possible, Mario. Umigting ang panga ni Lucas at umalis na sa harapan ni Mario. Nakasunod naman ang tingin si Mario sa dalawa habang walang ideya sa mga nangyari. Sa isip-isip nito, maayos pa naman ang mood ni Lucas nang umalis ng law firm ng ninong niya. Pagbalik, halos di na maipinta ang mukha sa sobrang pagkakunot ng noo at napansin niya rin si Amor na parang matamlay at tahimik. Hindi magandang nangyari. Alam at kilala ni Mario ang kanyang amo. Samantala, pumasok na sa loob ng kwarto si Amor habang si Lucas nasa bar corner nito lumalagok ng alak. Maya-maya napatingin siya sa kwarto ni Amor. Hindi maitatanggi ng binata na nag-aalala to sa dalaga dahil sa nakita nitong eksena sa academy. Kita niya kung paano natakot si Amor habang binubuli ito. Naalala niya ang uniformeng blusa ni Amor na nasira ang dalawang botones gawa ng kalokohan ng mga yon. Napakuyom ng kamao si Lucas. Nilagok ang huling alak na nasa baso niya tsaka naglakad patungo sa kwarto ni Amor. 10 minuto na siyang nakatayo sa harapan ng kwarto ng dalaga. Nagdadalawang isip kung kakatok ba o wag na lang istorbohin dahil alam niya pagod ito. Subalit bagaman tatapwa at may bumabagabag sa kanya na gusto niyang makita ang dalaga. Lakad pabalik hanggang sa nakapagdesisyon to na umalis at wag niyang istorbohin. Ngunit nang aalis na to, saka naman bumukas ang pintuan ng kwarto ng dalaga. Nagulat si Amor at di agad nakapagsalita na makita si Lucas. Habang si Lucas parang nastatwa sa kanyang kinatatayuan at hindi rin alam ang gagawin. Sir Lucas, may kailangan po ba kayo? Napatakip ng bibig si Lucas. Kunwari may iniisip, bigla na lang palakad pabalik sa harapan ni Amor. Nothing. Yung doktor, papunta na dito? Hindi na po kailangan ng doktor, Sir Lucas. Ayos lang po talaga ako. Pinakalma ni Lucas ang kanyang sarili. Hindi sa unang pagkakataon, ngayon lang nawala ng boses si Lucas at sa harapan pa mismo ni Amor. Maging ang dalaga nagtataka sa kanya. Just stay inside. The doctor is coming. Saka siya pasimpleng umalis sa lugar na yon. Sinundan ang tingin ni Amor si Lucas habang papalayo ito sa kanya. Maya-maya, nagsarado na lang ito ng pintuan at bumalik na sa kanyang kama. Anong nangyari doon? Kausap ni Amor sa sarili. Maya-maya naalala niya, lalabas pala siya dahil magluluto to ng hapunan nila. Lumabas siya ng kwarto niya, tumungo ng kusina, subalit nahinto to na makita si Lucas na nandoon. Nastatwa si Amor sa kanyang kinatatayuan dahil sa pangalawang pagkakataon, nasaksihan niya ulit kung paanong gumalaw sa kusina si Lucas. Napakurap siya nang bigla lumingon si Lucas sa kanya. May hawak na kutsilyo ang kanang kamay at karne naman ng baka ang hawak nito sa kaliwa. Nakatupi ang puting long sleeve at bukas ang 3 botones ng suot nitong polo. Sir Lucas, ano pong ginagawa mo? Ako na po dyan. Trabaho ko po yan. I told you, stay in your room. The doctor is coming in a minute. Pero ako dapat ang gagawa niyan.
I can handle. Pero imbes bumalik ng kwarto ay nakatayo pa rin si Amor sa sulok ng marmol na lamesa. Pinagmamasdan ng bawat kilos at galaw ni Lucas. Kinakabisado ang ginagawa ng binata. Aminado naman si Amor na marunong siyang magluto pero hindi lahat dahil pare-pareho ang panlasa. Kaya kung maaari, pag-aaralan niya lahat ng mga niluluto ni Lucas, lalo na ang ginagawa niya ngayon. You're not going? Nakatuon pa rin sa ginagawa si Lucas. Okay naman na kasi ako, Sir Lucas. Humarap si Lucas sa kanya, tsaka sa menyas na maglatag na lang ng pinggan sa lamesa. Kagad naman sumunod si Amor. Dali-dali siyang kumuha ng pinggan, mga kubyertos at baso. Go to the bar corner. Get some wine. Red wine? Ah, okay po. Naparunok ng laway si Amor nang makita ang iba't ibang uri ng alak doon. Hindi niya nga alam kung ano ang kukunin niya dahil magkakaiba ang trademark ng bawat alak. Nakatayo siya sa gitna. Tumanggi siya at inaalam muna kung saan kukunin ito. Nang makapagdesisyon, nasa mula sa ibabang baitang ng alak. Sa pansampung baitang siya kumuha dahil nandun nakahilera ang mga mamahaling alak. Naghanap ito ng mapapatungan. Maya-maya kukunin niya ang alak, ngunit nagulat na lamang siya nang may tumayo sa likuran nito. This one should be better, si Lucas. Napalingon si Amor sa likuran nito, subalit di niya naman inaasahan na ganun pala kalapit si Lucas sa kanya. 1990, Domaine Leroy Mosenie Grand Cru. This one is better and excellent, wika ni Lucas. Bagaman ang mga tingin niya ay nasa tabi ni Lucas at wala sa alak na hawak nito. Sir Lucas, don't move. Mahuhulog po ako. You really fall if you don't hold me, Miss Contreras. Humigpit ang pagkakahawak ni Amor sa bewang ni Lucas. Umilag ng tingin si Amor dahil hindi umalis sa mga titig ni Lucas sa kanya. Napasingap siya nang bigla siyang buhati ni Lucas at maingat na ibinaba. Nakaramdam ng pamumala sa pisngi si Amor dahil halos mahalikan na siya ni Lucas sa pisngi. Do you think this one is good? Tukoy ni Lucas sa alak na hawak niya. Siguro po, sir. Humakbang paatras si Lucas para dumistansya na sa dalaga. Walang sabing naglakad ito paalis sa lugar na iyon habang si Lucas walang ideya sa mga nangyayaring kaganapan sa kanilang dalawa. Inayos na ni Amor ang suot na damit at mabilis na bumalik sa kusina kung saan nandoon si Lucas. Nakatalikod ang binata, hindi mapakali si Amor dahil hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya ang nangyari. Pinaling niya ang ulo nito at sinampal ang sarili. Huwag kang ilusyonada, Ina Amor. Amo mo yan. You're spacing out, miss. Are you okay? Kamuntik pang mawala ng balanse si Amor nang may tumabing matangkad na lalaki sa kanya. Mabuti na nga lamang nahawakan siya nito sa siko kaya nakatayo pa rin sila sa kanilang kinatatayuan. He is handsome and smart. Nakangiting sabi ng lalaki habang ang tingin na kay Lucas. Po? Hindi ko po alam. Kinabig ng lalaki ang balikat ni Amor. You must be my patience, Miss Contreras. Hindi ka agad nakasagot si Amor nang lumapit si Lucas sa kanila. Perfect timing. Dinner time. Have you eaten? It's really perfect timing, but thank you. I just finished having a snack with my team. Amor? He is a doctor, my uncle, Victor Montenegro. Pakilala ni Lucas at sa nakakatandang kapatid ng kanyang ama na si Alfredo. Magandang gabi po, Sir Doc. Natuwa si Victor kay Amor. Hindi lang inosente, malambing pa ako magsalita. Tatango-tango si Doc Victor, saka tumingin sa pamangkin nito at may ibinulong. She is a perfect timing, pamangkin. Whatever, do your job and leave. Okay. Ayaw na ayaw ni Lucas na tinutukso o inaasar siya ng pamilya niya dahil hindi ito nakakasabay sa mga biro. Di tulad ng kanyang nakababatang kapatid na kayang saktan lahat ng biro niya. Di tulad niya na puro seryoso ang ginagawa sa buhay. Hindi mo makikitaan na may kalokohang ginagawa. Sumunod si Amor kay Doc Victor sa lobby at doon niya kinausap ang dalaga. Wala naman pagsusuring ginawa si Victor. Tinatanong niya lang ang dalaga kung okay lang ba siya at kung may nararamdaman na sakit sa katawan. Ayos lang po talaga ako. Si Sir Lucas lang talaga yung mapilit. Pero maraming salamat po.
Sa totoo lang, ngayon ko lang ito naranasan sa buong buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Simula sa pagtulong niya sa akin na may panalo ang kaso ko hanggang sa pagtrato sa akin ng mabuti. Ganyan lang yan siya pero mabait talaga yung silok. Pero ingat ka pa rin dahil may ugali din niya na nakatago. Po? Natawa si Victor sa reaksyon ni Amor. Just kidding. O siya, aalis na ako. Okay ka naman pala. Pero iiwan kita ng gamot just in case na makaramdam ka ng pananakit ng katawan mo. Okay ba, Iha? Maraming salamat po. Napangiti si Victor sa kalambingan ng dalaga. Nagpaalam din si Victor sa kanyang pamangkin na si Lucas. Inabilinan din siya nito na huwag niyang hahayaan na masaktan ulit si Amor na ibang estudyante. Aaksyonan din ng academy ang nangyaring pambubuli kay Amor dahil labag yon sa eskwelahan. Sit down and eat your dinner. Next time, don't talk to people that you don't know. Sino po? Si Doc Victor po ba? Hindi po ba tito mo siya? Tsaka may tinatanong lang naman po siya sa akin. Kahit na, pasente na naman ako eh. Normal lamang naman na makapag-usap ako dahil may tinatanong. Miss Contreras. Opo, Sir Lucas Montenegro? What? Kumunot ang noo ni Lucas nang banggitin ni Amor ang pangalan niya. Maya-maya, tumayo si Amor. Sit down, Miss Contreras, and finish your dinner. Angil ng binata sa kanya. Kukuha lamang ako ng tubig, Sir Lucas. Bawal din po ba yon? Napasinghap ng hangin sa kawalan si Lucas nang supilin siya ni Amor dahil sa hindi malaman ang pag-uugali nito. Siguro nga ito yung ugali na sinasabi nila. Kailangan na nga ata ni Amor na mag-ingat. Dahil ang ugaling meron si Lucas ay literal na hindi niya nagugustuhan. His possessive action. Isang linggo nang nakalipas nang mangyari ang pambubuli kay Amor nung unang araw nito sa academy. Nalaman din naman kaagad ni Lucas kung kaninong angkan galing ang 5 estudyanteng yon. Do you know that I have too many clients today to waste my time on this useless meeting today? What did my son do to make you summon me here now, Miss Dean? Miss Dean? I have an appointment hearing case today. Ano bang meron? Bakit kailangan pang ipatawag kami ngayon? Just make it fast, Miss Dean. You're wasting our time. Ano bang nagawang kasalanan ng mga anak namin? Kung common problem lang naman, pwede nating pag-usapan sa telepono at magbibigay kami ng donations para sa school na ito. Tapos, ito ang cheque. Pwede na ba kaming makaalis? Samot-saring reklamo ng 5 magulang nang pinatawag sila ni Miss Dean Mariposa dahil sa issue na nangyari. Aminado si Miss Mariposa na abala ang mga ito, ngunit kailangan din na pagtuunan ng pansin ng mga kabataan. Dilingid sa kaalaman ng mga magulang na ito na gumagawa ng malaking problema ang mga anak nila sa ibang estudyante. Good day, dear parents. Maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang imbitasyon ko ngayong araw. I want to clarify all of you here. I just wanted to clarify and let you know that your children were bullied by a student here inside the academy. Uulitin ko, pambubuli sa ibang estudyante at alam ko, aware kayo dyan dahil alam ninyo sa inyong sarili ng inyong mga anak literal na nanghaharas ng ibang estudyante. Pero wala kayong ibang ginawa kundi sa walang bahala yon at pabayaan. Which is, nagiging irresponsible kayo sa part na yan as parents. Tumaas naman ang kilay ng mga magulang na naroon sa loob ng Dean's office dahil sa mahabang salita ni Miss Mariposa sa kanila dahil sa isang estudyante na binubuli ng kanilang anak. What do you want to do then, Miss Dean? Apology? Come on! Away bata lang naman yan. Bakit nagiging big deal sa inyo yan? As my daughter said, okay naman na raw sila. Isang linggo nang nakakalipas, pero bakit ngayon lang pinag-uusapan ito? I am a lawyer, Miss Dean. Baka nakakalimutan mo. Napangiti si Miss Mariposa sa huling sinabi ng isang parent. I know that, sir. Thank you for reminding me. Alam mo naman pala sa sarili mong lawyer ka, pero bakit di mo alam ang law about bullying and harassment? Lawyer kang matatawag, pero bakit hindi mo kayang magdisiplina ng iyong anak na gumagawa ng iskandalo dito sa loob ng academy? Umigting ang panga ng daddy ni Ashley. Oo, daddy ni Ashley ang kinakausap ni Miss Mariposa dahil alam niyang anak nito ang pangunahing nangunguna sa pambubuli ng mga estudyante. Kapag trip nilang magtropa ang isang estudyante, magagawa nila ang gusto nilang gawin. Katulad na lang sa ginawa nila kay Amor.
And who are you, lecturing us? You're just a dean in this academy. Baka nakakalimutan mo, bawat isa sa amin may ambag dito sa eskwelahan na to, at yon ang pasasalamat mo. Baka gusto mong ipatanggal kita sa posisyon mo ngayon, bulalas ng isa pang tatay. I know that, Sir Vergas. Pero ipapaalala ko din sa inyo, kayo ang nagkusa na mag-donate ng kung ano dito sa academy for the sake ng inyong mga anak. Pero pwede ko rin ibalik ang mga donasyon ninyo. Hindi pa naman nagagalaw ang mga perang ibinigay ninyo. Are you insulting us? No, I'm not. Pero kung yun ang pagkakaintindi ninyo, it's up to you, my dear parents. Pero, balik tayo sa issue. Stop wasting our time here. Nagkibit balikat si Miss Mariposa na nakangiti. Maya-maya, kumatok sa labas ng opisina. Pagbukas ng pintuan ang 5 estudyante, patakbo silang lumapit sa kanilang mga magulang at yumakap. Sumbong dito, sumbong doon. Paawa na akala mo sila ang biktima. Ilang minuto nga lang pumasok din si Amor na makita ng mga magulang ang dalaga ay parang punyal kung nakatingin ang mga ito sa kanya. She is the victim of bullying and harassment. New study ng Academy, Ina Amor Contreras. Wika ni Miss Mariposa. Where are you from? Who's your parents? Magkano bang kailangan mo para tumahimik ka na? Ang lakas naman ng loob mo para isummon mo kami ngayon. Hindi mo ba kami kilala? Sabihin mo, paano ka hinaras ng anak ko para lumaki ng ganito ang issue? Inulan na maraming katanungan si Amor ng daddy ni Ashley. Napapailing na lang si Miss Mariposa sa kanya. Hindi talaga tumatalab sa kanila ang mga ganong salita. Matapang at walang may kinatatakutan ng mga ito. Napatungo si Amor. Hindi alam ang sasabihin o isasagot dahil pinangunahan to ng kaba at ng takot. Walang nagawa si Miss Mariposa. Kahit anong sasabihin nito sa mga magulang na nasa harapan niya ay hindi talaga sumang-ayon sa kanyang mga sinasabi hanggang sa pinunteriya na nila si Amor ng walang kalaban-laban. Ngunit hindi naman pumayag si Miss Mariposa na alipustahin ang dalaga at duru-duruin to ng mga magulang. Okay, tapos na ba kayo mga mahal kong magulang? Can you please act in your own position as a professional? She's just a student na gusto'y humingi ng sorry ang mga anak ninyo sa kanya. Humingi na nga kami ng sorry, Miss Dean. Hindi ba, Contreras? Kanina. Isa sa mga estudyanteng nambuli kay Amor. Hindi sumagot si Amor, ibig sabihin hindi totoo o nagsisinungaling lamang ang mga ito. Last chance, my dear parents, at uulitin ko. Sorry lang kailangan ni Miss Contreras, yung taus-pusong paghingi ng tawad. This is my last warning. You cannot blame me after this. Tinatakot mo ba ang mga anak namin, Miss Dean? Baka nakakalimutan mo ang sinabi mo kanina, kaya kitang ipatanggal sa eskwelahan na to. You cannot, of course, Sir Vargas. Why not? Hindi mo ba ako nakikilala? Kilala kita, Sir Vergas. Ako ba? Kilala mo? You cannot drag me in my position, sir. And who are you? Me? I am just the owner of St. Mary's Academy of Pasay. Any further questions, Sir Vergas? Ibabalik ko lahat ng mga donasyon ninyo sa eskwelahan kung ayaw niyong sindin ng maliit na pabor na gusto ng inyong estudyante. Uulitin ko, huling pagkakataon na ninyo ito kung ayaw ninyong magsisi sa bandang huli. Naghalo-halo ang reaksyon ng mga magulang sa nalaman. Sa tagal na nilang nagdodonate sa St. Mary's Academy, ay ngayon lamang nila nalaman na ang dean din mismo ang may-ari ng eskwelahan. Pero higit pa ron, ang nais nilang malaman si Amor. Last chance, 5 minutes, bago pa magbago ang buhay ninyo kapag hindi kayo hingi ng patawad ng mga anak ninyo kay Amor. Gaano ba siya ka-espesyal para hinga ng patawad ng mga anak namin? I told you, sir, ma'am. Just say sorry to her. Yes, big deal talaga yan. Hindi kay Miss Contreras, ngunit dun sa isang taong ginalit ninyo. Nagtataka man, nagtanong pa rin ang mga ito kung sino nga ba ang tinutukoy ng dean. Pero hindi na nagsalita pa si Miss Mariposa. Tiningnan niya isa-isa ang 5 estudyante at nagibit balikat. Sorry na, katuwaan lang naman yun eh. Saka hindi ka naman namin sinaktan na. Oo nga, gusto lang naman namin makipagkaibigan, pero ayaw mo naman, Miss Contreras. Sunod-sunod na rin ang reklamo ng 5. Kesyo ganito, kesyo ganyan, at bakit kailangan pa na umabot sa ganito? Well, hindi naman talaga big deal kay Amor yun, dahil mas sobra pa ang naranasan nito nung nag-aaral pa siya sa pampublikong paaralan noon. Ang tanging may gusto nito ay si Lucas.
Si Lucas ang punot-dulo ng pagpapatawag ng pulong na ito. Ngunit siya yung wala ngayon sa opisina ng Dean. Ha! Pinalaki lang talaga ninyo ang issue, Miss Dean, ano? Hindi pa ba sapat na humingi na ng tawad ang mga anak natin? Nakatungo lang si Amor sa kanyang kinaupuan. Habang tahimik at nakikinig. Masakit sa tenga ang bawat lakas ng boses ng mga ito, nakakabingi. Panay kuda ng mga magulang, hanggang sa natahimik ang mga ito nang dumating si Lucas. Sa lubong ang mga kilay at di na maganda ang pinta ng mukha. Nilawagan ni Lucas ang kurbata nito sa leeg at nagsalita. 10627 of 2013 defined bullying as any severe or repeated use of a written, verbal, or electronic expression, or a physical act or gesture, or any combination thereof directed at another. And do you think you're cool when you bully a student? I won't give you a chance to speak if it's my turn. And who are you, interrupting our agendas? Humarap si Lucas kay Mr. Vergas. Siniyasat niya ang tatay ni Ashley, saka bumaling din kay Ashley na katabi ng ama. Maya-maya, inisa-isa niyang tingnan ang apat na parents na nandoon, ganon din sa apat na estudyante. Humarap si Lucas kay Amor at saka kinabig ang balikat ng dalaga. Napaangat na mukha si Amor pagkatapos yon gawin ni Lucas sa kanya. I'm her lawyer and her protector. Now apologize to her before I change my mind to change your life with just one call from me. It's not a warning, it's a threat. Walang takot na sabi ni Lucas sa kanila na maging si Amor nagulat at natakot dahil hindi niya inaasahan na hahantong sa ganito ang lahat dahil lamang sa pambubuli sa kanya sa unang araw ng kanyang eskwela. Sir Lucas? Mahinang tawag ni Amor kay Lucas nang tingnan siya sa mga mata ng binata.